Sumakay ang kanyang guro sa lobo ng kadiliman, lumingon, sinabi sa bida na nasa likod ng kanyang espiritong hayop, ang makukulay na itlog ng hangin sa harap natin ang tulay palabas ng taluktok ng hangin, ang pinakamaikling daan. At sa makukulay na itlog ng hangin na ito, may bakas ng lahi ng ibong umaawit. Nagulat siyang natuklasan na sa itaas niya ay isang ibon na may balahibong pula kahel. Nagpakawala sila ng mga alon ng tunog na umaatake sa kanilang dalawa, ngunit hindi nagtagumpay. Ang bida at ang kanyang guro ay napapalibutan ng isang bilog na dilaw na liwanag, hinaharangan ang atake ng mga ibon. Isang leon na may balahibong gawa sa yelo ang nagpakawala ng isang sinag ng lakas mula sa bibig nito patungo sa ibon na agad itong naging bato. Ang ibong katabi, nang makita ang kasamahan na naging yelo, ay medyo natakot. Mabilis na itinuro ng kanyang guro ang yelong kristal na leong dragon. Pabagalin mo sila. Peking anyo ng anino. Lituhin mo sila. Ang mga umiikot at kakaibang itim na anino ay maisuot na puting maskara. Bawat hibla ng itim na usok ay mahigpit na bumabalot sa mga ibon. Gumamit ng mahika ang kanyang guro. Mula sa kanyang palad, lumabas ang isang bolang liwanag. Sunod-sunod na mga bilog na dilaw na liwanag ang lumitaw sa langit, hinihigop ang mga ibon papasok. Tinuruan niya ang bida, disipulo, hindi mahirap patayin ang ilang ibong umaawit. Ngunit kapag natuklasan ng lahi ng ibong umaawit na may namatay sa kanilang lahi ng hindi karaniwan, tiyak na lalabas sila sa kanilang pugad para hanapin ang salarin. Paulit-ulit silang papatay hanggang sa maubos. Sa susunod, kapag lalabas ka sa makukulay na itlog ng hangin, dapat mong tandaan ito ng mabuti. Tumango siya. Naiintindihan ko na. Sa gabay ng kanyang guro, nagpatuloy sa paglalakad ang bida. Sa loob ng kalahating buwan, nalampasan na ng magguro ang mapanganib na lupain, mahigit 10 matataas na bundok ng taluktok ng hangin. Sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang guro, maraming laban ang naranasan ng bida. Kung ikukumpara sa dati, umayat ng kaunti ang bida, umitim din ng kaunti ang kanyang balat. Ngunit ang mga kalamnan sa buong katawan niya ay mas matipuno na, kitang-kita. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas naging maningning. Ang buong katawan niya ay parang dumaan sa isang seremonya ng paglilinis, ganap na nagbago. Ang lakas ng 4 na dambuhalang dragon sa ilalim ng pagsasanay ng bida ay tumaas din ng malaki. Maging ang hayop na tagahanap ng kayamanan o ang espiritong dragon ay nakatanggap ng mga payo mula sa kanyang guro, lahat ay may malinaw na resulta. Ngunit ang pinakamalaking pag-unlad sa kanila ay ang kanyang espiritong hayop na nagbukas ng 6 na antas ng kakayahan. Ang nakamamatay na presensya ng dragon, ang nakakatakot na atake ng presensya ng dragon na iyon ay direktang tumatagos sa utak ng kalaban na agad itong namamatay. Bukod dito, sunod-sunod ding nagbukas ang mabilis na bilis ng masamang espiritu, na nagpapahintulot sa kanyang espiritong hayop na gumalaw ng napakabilis. Ang pagwasak ng lupa, kapag hinampas ng buntot ng espiritong dragon ang lupa, maraming bato ang tumataas na parang mga alon. Ang malalim na puwersa ng dragon ay isang kakayahang naglalabas ng aura na nakakatakot sa ibang mga hayop. Ang hininga ng masamang isip, 4 na uri ng mabilis na daloy ng masamang enerhiya sa ika-5 antas, ay nagpapahintulot ditong magpakawala ng lilang lakas mula sa bibig. Tungkol naman sa nakaupong kristal na dragon, sa ilalim ng tulak ng bunga at labanan, umasok ito sa isang yugto ng paglaki. Halos isang araw. Sa salita ng kanyang guro, sa mahabang 60 ilang taon niyang buhay, wala pa siyang nakitang bata na ganito kabilis lumaki. Ang pinakagulat sa bida ay ang malaking pinagkukunan ng mga nilalang sa taluktok ng hangin, na nagdulot din ng malinaw na ebolusyon sa punong sumisipsip ng enerhiya. Ang kakayahan sa pagkontrol ng punong sumisipsip ng enerhiya, ang elementong ugat ng halaman, ay nagbukas din hanggang sa ika-2 antas. Ang katangian na likas na taglay ng bunga, ang pagpapahaba ng ugat, ay lumikha ng isang epekto ng pagkontrol na hindi pangkaraniwan, tulad ng nagielong bakal na matatag. Sa wakas, may karapatan na itong sumali sa labanan. Sa ilalim ng malamig na nyebe, ang bida ay balot ng makapal na kumot. Nagsalita siya, katulad ng kay guro, masyadong magarbo. Nakangiting sabi ng kanyang guro, batang ito, kulang ka pa ba sa pagsasanay? Nagpatuloy siyang itinuro ang malayong lugar. Huwag kang mag-alala, kapag nalampasan na natin ang taluktok ng nyebe na ito, halos nalampasan na natin ang taluktok ng hangin. Kinuha niya ang lalagyan ng pagkain.
Ngunit sa taluktok ng nyebe, kailangan nating manatili ng ilang panahon. Habang kumukuha ng pagkain, sinabi niya, isang misyon, 2 taon na ang nakalipas mula sa aking guro. Hindi ko sana gagawin, ngunit dahil dumaan na tayo sa taluktok ng hangin, gagawin ko na lang ang misyong ito. Baka sakaling magdulot ito ng magandang bagay sa iyo, bata. Tulala ang mukha ng bida, puno ng tanong ang isip. Misyon. Sa taluktok ng nyebe, ang kanyang guro at ang bida ay naglalakad sa isang maliit na daan sa gitna ng bundok ng nyebe. Ang misyon na sinabi ng kanyang guro ay mula sa samahan ng mga tagapagsanay ng lungsod ng ginto. Ang lungsod ng ginto ay matatagpuan sa isang malaking lupain ng pagtitipon, may mataas na antas ng sibilisasyon, isang tunay na lungsod. Ang disyertong abo ay gumagamit ng perang umiikot, ang unit ng ginto, pilak at gang ay lahat nagmula rito. Iba sa disyertong abo ng itim na lungsod, ang peninsula ng Bundok Asya, ay walang 4 na malalaking mapanganib na lugar na humaharang. Dahil sa mahalumigmig na klima at mainit na hangin sa baybayin, mas madaling makibagay sa panahon dito. Mas mataba rin ang lupa, kaya mas mayaman ang peninsula ng Bundok Asya. Ang mga tagapagsanay dito, kung wala pang 18 taong gulang, ay hindi makakapagising ng kakayahan, kailangang magtrabaho sa ibang mga propesyon na nagdudulot ng presyon. Dahil sa 4 na panahon sa isang taon dito ay maaaring magtanim, ang presyon sa pagkain ay nabawasan ng malaki. Kasabay nito, sa pagdami ng mga tagapagsanay, tumaas din ang lakas ng depensa laban sa mga mapanganib na nilalang. Kaya nabuo ang isang maayos na siklo. Siyempre, dahil din sa higit na kalamangan, ang lungsod ng ginto ay may isang espesyal na samahan ng mga tagapagsanay. Ito ay isang organisasyong nagbibigay ng mga channel para sa pakikipagpalitan ng impormasyon para sa mga tagapagsanay, hindi gaanong limitado sa mga miyembrong sumasali, at hindi rin gaanong pinipigilan ang kilos ng mga miyembro. Sinabi ng kanyang guro sa bida, ang samahan ng mga tagapagsanay, bukod sa pangunahing tungkulin nitong magbigay ng plataporma para sa pakikipagpalitan, ay maaari ring magbigay ng antas sa mga tagapagsanay. Ako rin ay sumali sa samahan ng mga tagapagsanay sa lungsod ng ginto. Ang misyong iyon, inilathala na ng samahan ng lungsod ng ginto 2 taon na ang nakalipas. Nagtanong ang bida sa kanyang guro, Guro, ang misyong ito, 2 taon na ang nakalipas, may bisa pa ba? Sumagot ito, Siyempre. Ito ay isang espesyal na misyon, walang limitasyon sa oras at bilang ng beses na maaaring makumpleto. Sa nyebe, may 2 bakas ng paa ng hayop na naiwan. Itinuro ito ng kanyang guro, pagkatapos ay tinanong siya, hulaan mo kung anong misyon ito. Tiningnan ng bida ang bakas na naiwan, naisip, bakas ng kuko. Nasasabik siya. Hindi kaya misyon ito na manghuli ng alagang hayop? Sinulyapan siya ng kanyang guro, nagsimulang magpaliwanag, ang misyon ng samahan ay kailangang mahuli ang isang espesyal na uri ng nilalang na may mataas na antas ng panganib, tinatawag na nilalang ng nyebe. Ang lahing ito, kahit sa labas ng mundo, ay mahirap makita. Ngunit sa taluktok ng nyebe na ito sa taluktok ng hangin, madalas silang makita. Naalala niya ang isang batang nilalang ng nyebe na may kumikinang na mga mata, maputi. Ang nilalang ng nyebe ay isang espesyal na nakakatakot na lahi, ipinanganak sa lakas ng yelo ng kalikasan, walang kakayahang magparami, napakabihira. Ang nakakaakit sa mga tao ay ang espesyal na yaman na ginagawa nila, ang pusong yelo na bulaklak ng nyebe. Ito ay isang mahiwagang yaman para sa paglilinang ng isip. Ang kanyang guro at ang bida ay sumunod sa mga bakas ng paa. Habang naglalakad, nagpaliwanag siya, sa samahan ng mga tagapagsanay ng lungsod ng ginto, ang presyo ng isang nilalang ng nyebe ay katumbas ng isang batang alaga ng bihirang lahi na may antas ng nakakatakot at napakamahal pa. Naguguluhan siyang nagsalita, napakataas ng halaga, ngunit ang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa lang sa nakakatakot na uri. Ang lahing ito, hanggang ngayon, hindi pa ba nahuli lahat? Pumikit ang kanyang guro, seryoso. Siyempre, hindi. Ang samahan ng mga tagapagsanay ay hindi tuluyang papatayin ang mga nilalang ng nyebe na iyon. Pagkatapos makuha ang pusong yelo na bulaklak ng nyebe, ang mga mapanganib na nilalang na ito ay ibabalik sa taluktok ng nyebe. Mamaya, susubukan nating hulihin ito. Maaari mong obserbahan, kung mas malaki ang nilalang ng nyebe, mas marami ang pusong yelo na bulaklak ng nyebe na nilalaman nito. Napahawak siya sa dibdib, umiti, tungkol naman sa mga maliliit, karamihan ay ibinabalik.
Hindi magtatagal kung kukuha tayo ng mga sangkap para sa pag-transform. Siyempre, kailangang maghanda ng maraming mahahalagang bagay para ipagpalit. Tumingin siya sa direksyon ng mga bakas ng paa. Ang nilalang ng nyebe ay isang magandang pagpipilian. Nagningning ang mga mata ng bida. Determinado siyang inulit-ulit, manghuli ng isang batang alaga na may antas ng nakakatakot at bihirang uri. Manghuli ng isang batang alaga na may antas ng nakakatakot at bihirang uri. Manghuli ng isang batang alaga na may antas ng nakakatakot at bihirang uri. Manghuli ng isang batang alaga na may antas ng nakakatakot at bihirang uri. Agad siyang binatukan ng malakas ng kanyang guro. Pinagalitan niya ito, batang masama. Ano nang iniisip mo? Tingin mo ba ang nilalang ng nyebe ay parang repolyo lang na basta mo na lang hugutin? Ang nilalang ng nyebe ay elementong yelo, ipinanganak sa lakas ng yelo ng kalikasan, isang nilalang ng kalikasan. Katulad ng karamihan sa mga nilalang ng kalikasan, ang relasyon ng nilalang ng nyebe at iba pang malalakas na lahi ay napakalapit. Kasama rito ang lahing namumuno sa taluktok ng nyebe na ito, ang malamig na nyebe, isang mataas na antas na nakakatakot na uri, isang hayop na parang dambuhalang osong nyebe, kasama ang evolved form nito. Ang super nakakatakot na halimaw ng nyebe, isang hayop na may sungay ng kambing, mahahabang pangil na nakausli, dambuhala ang katawan at matipuno. Kumunot ang noo ng kanyang guro. Kapag naglakas loob tayong manghuli ng nilalang ng nyebe, tiyak na magdudulot ito ng galit at pag-atake ng halimaw ng nyebe. Kahit madaling kalabanin ang isang nag-iisang nilalang ng nyebe, ang katangian ng lahi ng nilalang ng nyebe ay magtipon ayon sa 7. Karaniwan, maraming nilalang ng nyebe ang nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng isang malaking nilalang ng nyebe. At ang malaking nilalang ng nyebe ay isang sukdulang nakakatakot na uri, at natutunan na nito ang ilang espesyal na kakayahan ng elementong kalikasan. Bagamat hindi magaling sa pakikipaglaban, sa pagtakas naman, ito ang numero 1. Hinaplos ng kanyang guro ang ulo ng bida. Batang hangal. Kahit ako pa, kung gusto kong manghuli ng isang nilalang ng nyebe, kailangan kong gumamit ng malaking lakas. Huwag mong isipin na ganito kadali iyan. Seryoso siyang nagsalita, guro, ang gusto kong sabihin ay Pagkatapos ay dinala niya ang hayop na tagahanap ng kayamanan sa harap nito, malakas na sinabi, mayroon tayong ganito. Agad itong nagulat ng husto. Ano? Sa tuktok ng taluktok ng nyebe, ang hayop na tagahanap ng kayamanan, matatalas ang mga mata, ay nasa alertong estado, nakatingin sa batang nilalang ng nyebe na naglalaro kanina. Labis na nagulat ang kanyang guro. Hindi katakataka na halos makuha na ng batang ito ang buong puok ng nyebe. Ang hayop na tagahanap ng kayamanan, hindi katakatakang isang bihirang uri ng mahiwagang elemento. Ang ganitong kakayahan sa pagdama ay tunay ngang nakakagulat. Kabaligtaran sa kanyang nararamdaman, ang bida ay sabik na nagtanong, Guro, kikilos na ba tayo? Nagsimulang maglabas ng itim na usok ang kanyang guro, ngumiti, swerte pa rin tayo, hindi masama. Ang nakita natin ay isang hiwalay. Ang kakayahang anino ng nyebe ng elementong kalikasan ay hindi maganda. Unti-unting kumalat ang itim na usok. Sinabi niya, ngunit hindi mahirap hulihin. Agad na maingat na tumingin ang batang nilalang ng nyebe sa itim na usok na papalapit na para balutin ito. Nagtipon ang itim na usok, naging isang anyong tao. Binuhat ng anyong tao ang batok ng batang nilalang ng nyebe. Nagulat ang bida. Peking anyo ng anino. Gumamit ng sukdulang nakakatakot na uri para hulihin ang sukdulang mapanganib na uri. Guro, masyado kang tuso. Narinig iyon ng kanyang guro, nagkunwaring nagalit. Agad na taranta ang bida, binawi ang sinabi. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, may karanasan po kayo. Pinalampas siya ng kanyang guro, nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ang kakayahan sa pangangaso ng peking anyo ng anino, karaniwan, ay hindi makakasakit sa nilalang ng nyebe. At ang samahan ng mga tagapagsanay ay nagbigay din ng espesyal na kagamitan para kontrolin ang nilalang ng nyebe. Naglabas siya ng isang rolyo ng lubid na naglalabas ng mapusyaw na dilaw na liwanag. Ang ganitong uri ng gintong sinulid ay may epektong pampakalma. Bawat manipis na sinulid ay nagsimulang bumalot sa batang nilalang ng nyebe. Agad itong nakatulog. Pagkatapos makontrol ang batang nilalang ng nyebe, isang malaking anino ang mabilis na sumugod patungo sa kanilang dalawa. Natakot na sinabi ng bida, iyon ay
Naglabas ng dilaw na liwanag ang kaliwang kamay ng kanyang guro. Ang kanang kamay ay humawak sa lubid, malakas na hinila patungo sa kanya. Malakas na sinabi ng bida, malaking nilalang ng nyebe. Dumating na. Nasa bisig ng malaking nilalang ng nyebe ang nilalang ng nyebe, ngunit nakatali pa rin ito sa lubid ng kanyang guro. Tuwang-tuwa siyang nagsalita, isang malaking nilalang ng nyebe, mahigit 10 nilalang ang nyebe iyan. Narinig iyon ng bida, lalo siyang nasabik. Kung gayon, mas lalong hindi natin ito maaaring pakawalan. Naputol ang lubid na nakapalibot sa nilalang ng nyebe. Medyo nataranta ang malaking nilalang ng nyebe. Umungal ito, nagbuga ng isang bugso ng nyebe sa kanilang dalawa. Ngunit ang bida at ang kanyang guro ay hindi mukhang natatakot. Sa katunayan, masaya pa silang ninanamnam ito. Sa harap ng pagtataka ng malaking nilalang ng nyebe, pareho silang pumalakpak. Sa likod ng kanyang guro at ng bida, 4 na espiritong alaga ang sumugod. Hindi alintana ang mga ungol ng malaking nilalang ng nyebe, walang pakialam na tumalikod ang bida at ang kanyang guro, sumipol at sumulyap sa relo. Natapos na ang laban. Ipinatong ng bida ang malaking nilalang ng nyebe sa likod ng lobo ng kadiliman. Ang kanyang guro naman ay nag-iisip. Ang mga nilalang na hindi sumusuko ay hindi maaaring ilagay sa espasyo ng selyo ng tagapagsanay. Nakahinga siya ng maluwag. At ang ordinaryong espasyo ay hindi maaaring maglaman ng mga bagay na may mataas na aktibidad, lalo na ang mga buhay na bagay. Mabuti na lang at hindi gaanong malaki ang dalawang iyan. Sa sandaling iyon, tapos ng itali ng bida ang malaking nilalang ng nyebe. Sumigaw siya, guro, hindi ba't walang paraan para mag-imbak ng buhay na bagay? Habang umiinom ng tubig, sumagot ito, para makapaglaman ng buhay na bagay, kailangan ng hindi bababa sa isang mahiwagang bagay na antas ng bangungot. Kahit ang isang dakilang tagapagsanay ay hindi tiyak na makakakuha nito. Isinara niya ang takip ng bote ng tubig, tara na. Habang tinutulungan tayo ng hayop na tagahanap ng kayamanan, manghuli pa tayo ng ilan. Pumunta silang dalawa sa isang makapal na gubat. Ang lobo ng kadiliman ay masayang dala-dala sa likod ang malaking nilalang ng nyebe, at ang nilalang ng nyebe, naglalakad sa tabi ng kanyang guro at ng bida. Pumunta ang kanyang guro sa isang bangin malapit sa baybayin, iniunat ang kamay, sumigaw ng malakas, disipulo, maligayang pagdating sa peninsula ng Bundok Asya, ang baybayin sa Timog Kanluran, kaaya-aya ang klima. Nasiyahan siyang ninanamnam ang simoy ng dagat. Pagod na sabi ng bida, guro, sigurado po ba kayong may pagkakataon ako? Sa likod ng kanyang guro, ang lobo ng kadiliman at ang bida ay parehong humihingal, pagod na pagod, hindi na makalakad, nakasandal sa isa't isa. Binatukan niya ang ulo na parang walang kasalanan sa nangyari. Tinapik ng kanyang guro ang balikat ng bida, tumawa ng malakas, ang pagsasanay sa katawan ay isang napakahalagang bahagi sa proseso ng pagiging tagapagsanay. Biglang natuklasan nilang dalawa ang isang drone na kumukuha ng video, nakatutok sa kanila. Mausisa ang bida. Drone ng tagamanman? Sumagot ang kanyang guro, ito ang hangganan ng lungsod ng ginto. Isang boses ang lumabas mula sa drone, ito ang himpilan ng pagsusuri sa hangganan ng lungsod ng ginto. Pakiusap, ipakita ang inyong pagkakakilanlan. Kung walang katibayan, pakiusap, manatili sa inyong kinalalagyan, hintayin ang aming pagdating. Ipinakita ng kanyang guro ang kanyang plaka sa drone. Ako ay isang propesyonal na antas na tagapagsanay ng samahan ng mga tagapagsanay ng lungsod ng ginto. Sumagot ang drone, kagalang-galang na propesyonal na antas na tagapagsanay, maligayang pagdating sa loob ng lungsod ng ginto. Ang daan papasok sa lungsod ay nasa inyong timog kanluran, 70 kilometro. Sasamahan ko kayo sa paglipad. Kung mayroon kayong anumang kahilingan, pakiusap, makipag-ugnayan sa akin. Itinago ng kanyang guro ang plaka sa loob ng kanyang damit. Sinabi niya, ang antas ng depensa ng lungsod ng ginto, kailan pa naging ganito kataas? Nagtanong ang bida sa kanya, ano po ang nangyari? Ang lungsod ng ginto ay isang lugar kung saan nagtitipon ang halos 1,000,000 tao, ang pinakamahalagang sentrong lungsod sa Timog Kanlurang Peninsula ng Bundok Asya. Mas maunlad ito kaysa sa anumang lugar na napuntahan na ng bida. Parang isang dambuhalang hayop na nakadapa sa malawak na lupain. Kung ikukumpara sa itim na lungsod, ang depensa ng lungsod ng ginto ay masasabing nakakatakot. Sa malalaki, makakapal, at malalapad na pader, puno ito ng matutulis na tinik. Bawat ilang distansya, may mga kuta na may malalakas na armas.
Ngunit sa buong 70 kilometrong paglalakbay, lalong nagulat ang kanyang guro habang naglalakad. Ang dating maunlad na lungsod ng ginto ay wala man lang sasakyan o espiritong alaga na naglalakad. Ang mga halamanan sa magkabilang gilid ng daan ay puno ng mga bakas ng lason at digmaan. Nang makarating ang kanyang guro at ang bida sa tarangkahan ng lungsod, ang mga tao sa paligid ay maingay na nag-uusap tungkol sa kanilang dalawa. Iyan ba ang lobo ng kadiliman na nasa hustong gulang, antas na nakakatakot? Parang bago ang mukha niya, hindi ko pa siya nakikita sa samahan ng mga tagapagsanay. Ang puting bulaklak na nasa likod ng lobo ng kadiliman, ano iyon? Diyos ko! Lahat iyon ay nilalang ng nyebe. Nahihiya ang bida dahil sa mga usapan ng mga tao sa paligid. Mukhang hindi gaanong karaniwan ang antas ng nakakatakot at propesyonal na antas na tagapagsanay sa lungsod ng ginto. Isang taong may dalang espiritong alaga ang lumapit sa kanilang dalawa, tumawag, Ginoo. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maayos na buhok. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang guro, magalang na nagtanong, kayo po ba ang tagapagsanay ng lungsod ng ginto? Ibinigay ng kanyang guro ang plaka sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ako ang propesyonal na antas na tagapagsanay sa samahan ng mga tagapagsanay ng lungsod ng ginto. Napakamot ng ulo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, medyo nahihiya. Ginoo, kung dati pa, batay sa sagisag na ito, makakapasok na kayo sa lungsod. Ngunit ngayon, kadarating lang ng malaking sakuna sa lungsod ng ginto. Labis na nagulat ang kanyang guro. Malakas siyang nagsalita, ano? Pinakalma ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sitwasyon. Ginoo, nagkamali po ako. Kailangan po ng isang propesyonal na antas na tagapagsanay na tagalungsod ng ginto para magbigay ng garantiya. Kung hindi, wala po akong karapatang papasukin kayo sa lungsod. Nanliit ang mga mata ng bida, naramdaman ang isang malakas na hangin na papalapit. Isang boses ang umalingaw-ngaw, hindi na kailangan. Ako na ang magiging tagagarantiya niya. Isang bughaw na nilalang ang lumapag. Sa likod nito, isang babaeng maikli ang buhok. Nagulat ang mga tao sa paligid. Iyan ang espiritong alaga ng tagasulat na si Jade. Isang super nakakatakot na uri, ang bughaw na Jade na Phoenix. Mabilis na tumakbo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang bumaba ay isang babae na mailunti ang buhok. Tinawag niya ang kanyang guro. Umiti si Jade, matagal na tayong hindi nagkikita, di ba? Sumagot ang kanyang guro, nga. Tagal na. Sinabi ng babaeng mailunti ang buhok sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ako na ang magiging tagagarantiya niya. Bilisan mo na ang proseso ng pagpasok sa lungsod. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ipinatong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kamay sa dibdib, sumigaw ng malakas, opo, Commander Jade. Mausisa ang kanyang guro. Commander Jade, hindi ba't mataas ang posisyon mo sa samahan ng mga tagapagsanay? Bakit ka sumali sa hukbo ng lungsod ng ginto? Ang buong katawan niya ay parang naglalabas ng kumikinang na aura. Sinabi niya sa kanyang guro dahil din sa daluyong ng sakuna na ito. Hindi lang ako, lahat ng propesyonal na tagapagsanay sa samahan ng mga tagapagsanay, halos lahat ay inilagay sa hukbo, sumali sa linya ng depensa laban sa daluyong ng sakuna. Ako ay isa sa mga nasa samahan ng mga tagapagsanay, syempre, hindi ako makakaiwas. Bumaba ang kanyang boses. Siguro 2 buwan na ang nakalipas, isang daluyong ng sakuna ang tumangay sa buong peninsula ng Bundok Asya. Ang aming lungsod ng ginto noon ay sumugod para salubungin ang lahat ng atake ng daluyong ng sakuna. 100 taon bago makita, 1,000,000 daluyong ng sakuna ang pumalibot sa lungsod ng ginto. Huwag nang pag-usapan ang mga nakakatakot na uri, ang mga uri ng bangungot lang ay mahigit 2 na. Mukhang nanghihinayang si Jade. Kung hindi dahil sa swerte, baka hindi mo na ako nakita. Natakot ang kanyang guro. 2 buwan na ang nakalipas, pinalibutan ang buong peninsula ng Bundok Asya. Kumunot ang kanyang noo, nag-isip. Sa kapatagan ng Abo, malayo sa peninsula ng Bundok Asya, ang mga kapatagan ng pagtitipon kung saan naganap ang daluyong ng sakuna ay lahat nangyari 2 buwan na ang nakalipas. Ang bagay na ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Jade ang bida. Sinabi niya, bagong disipulo. Tinapik ng kanyang guro ang likod ng bida, ipinakilala siya kay Jade. Kadarating lang, hindi pa natatagalan. May talento, mabuting bata. Ngumiti siya. Hindi masama.
Mas maganda sa paningin kaysa sa babaeng iyon. Sa susunod, madalas mong isama ang mga nilalang ng niebe na iyon, sabihin mo lang ang pangalan ko, bibigyan kayo ng presyong pangloob. Nahihiyang sinabi ni Jade, sa pagkakataong ito, kapag tapos na ang trabaho, huwag kang palihim na aalis. Ibalik mo lahat ng utang mo. Ang bida, na parang nanonood ng palabas, ay sumulyap sa kanyang guro na pinagpapawisan ng malamig. Guro, ano po ang utang ninyo sa kanya? Nahiya ang kanyang guro, nagalit, malakas siyang binatukan. Ang mga bagay sa labas, huwag mong masyadong pakialaman. Hindi pa rin sumusuko si Jade. Ipinatong niya ang kamay sa labi, mapanuksong sinabi, maaari mong hulaan kung bago o pagkatapos. O baka isang mabuting bata. Pagkasabi nito, sumakay siya sa kanyang espiritong alaga, umalis. Inasar ng bida ang kanyang guro. Ang isang ito, asawa niyo po ba, guro? Ipinatong niya ang kamay sa batok, medyo nahihiya. Nang makita ng bida na hindi tumutugon ang kanyang guro, lalo siyang nang asar. Guro, sa tuwing nakikita ko kayong nakikipag-usap kay Senior Jade, masyado kayong seryoso. Hindi po ba? Sa totoo lang, napansin ko na ang ekspresyon ninyo kapag kausap ninyo si Senior Jade ay hindi kasing lamig tulad ng kapag kausap ninyo ang iba. Biglang itinaas ng kanyang guro ang kamay na ikinataka niya. Nagtanong siya, Guro, ngayon, kahit kawayan ninyo si Senior Jade, wala naman siyang ni. Guro, habulin niyo na po. Pabayaan niyo na lang ako. Madilim ang mukha ng kanyang guro, ipinatong ang kamay sa ulo niya. Namutla ang bida, nagtanong, Guro, ano po ang ginagawa ninyo? Ngumisi ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang sampal na nagtuturo sa masunuring disipulo. Sumigaw ang bida, huwag niyo po akong saktan. Susuko na po ako, Guro. Magsusumbong po ako. Magsusumbong po ako kay Tia. Umiyak siya ng malakas, Guro. Nagkamali na po ako. Dinala ng kanyang guro ang bida sa samahan ng mga tagapagsanay. Habang nagugulat pa ang bida sa dami ng mga henyo na nakikita niya, naibenta na lahat ng kanyang guro ang mga nilalang ng niebe. Tunay ngang sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng magandang pagkakataon. Pagkatapos ng daluyong ng sakuna, maraming tagapagsanay ang napinsala, kailangan nila ng nilalang ng niebe para maibalik ang kanilang lakas ng isip. Pansamantalang tumaas ang presyo. Dagdag pa, matagal nang nagbigay ng salita si Jade. Nakakuha sila ng presyong masasabing napakataas. Habang pinupuri ng bida si Tia bilang mabuting tao, binatukan siya ng kanyang guro. Pagkatapos makuha ang mga puntos ng kontribusyon mula sa samahan ng mga tagapagsanay, dinala ng kanyang guro ang bida para ipagpalit ang mga natitirang sangkap para sa ritual ng ebolusyon ng kanyang espiritong hayop. Kaya isang pangunahing sangkap na lang ang kulang para matagumpay na mag-evolve ang kanyang espiritong hayop na nagpasaya sa bida. Ngunit hindi pa tapos ang mga nakakagulat na bagay para sa bida. Ang kanyang guro ay mayroon palang napakalaking mansyon sa lungsod ng ginto. Biglang humanga ang bida. Napakayaman talaga ni guro. Isang lalaking nakasuot ng lilang Amerikana ang nagsalita, ito ang laboratorio na iniwan ng iyong ika-6 na kapatid na lalaki. Noong panahong iyon, matagal siyang nanatili sa lungsod ng ginto, inayos niya ang laboratoryong ito. Tiningnan niya ang silid, namula ang mukha ng bida sa sobrang tuwa. Nagpatuloy ito, masisiyahan ka ba sa mga hinihiling mo? Ang lalaking nagpakilala sa bida ay si Tagapangasiwang Lee, ang tagapamahala ng mansyon. Masaya siyang nagsalita, siya po. Masasabi kong perpekto. Ngumiti si Tagapangasiwang Lee. Kung gayon, mauuna na akong mag-asikaso ng ibang bagay. Ito ang susi ng laboratorio. Mula ngayon, sa iyo na ang laboratoryong ito. Ngumiti ang bida, kinuha ang susi. Maraming salamat po. Sa laboratorio, gumagamit siya ng isang tungkod para tusukin ang isang kumikinang na bagay. Nakatuon siyang nag-iisip, ang ritual ng ebolusyon ng nakakatakot na uri at ang ritual ng pag-transform bilang dragon ay napakalaki ng pagkakaiba. Sa katotohanan, sa isang beses na ebolusyon ng aking espiritong hayop, 2 pangunahing sangkap lang ng elementong hangin kidlat ang kailangan para magkaroon ng tsansang magtagumpay. Binuklat niya ang pahina ng aklat, naisip, kaya lang, sa ganitong paraan, napakababa ng tsansa ng ebolusyon. Sa sinaunang aklat ng dragon, nakasulat na ang ibang mga sangkap ay para lang sa paggawa ng isang uri ng paunang gamot. Ang dahilan ay napakasimple.
ihanda ang katawan ng aking espiritong hayop sa pinakaangkop na estado para sipsipin ang mga sangkap para mapataas ang tsansa ng tagumpay. Tiningnan niya ang bote ng eksperimento sa kanyang kamay, pagkatapos ay naisip, syempre, ang hirap sa paggawa ng paunang gamot ay mas mataas kaysa sa pang-akit ng dugo. Ngunit sa pagkakaroon ng napakahusay na laboratoryong ito, nararamdaman lang ng bida na napakalaki ng tsansa niyang magtagumpay. Lumapit si tagapangasiwang Li, sinunod ko na po ang utos ninyo, Ginoo. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib, magalang. Ang laboratorio ni Munting ika-6 para kay bida. Ngayon, mukhang sa larangan ng paggawa ng gamot, hindi gaanong nalalayo ang talento niya kay Munting ika-6. Nasiyahang nagsalita ang kanyang guro, sulit naman. Binuksan niya ang pinto ng silid, nagpatuloy, kung malalaman ni Munting ika-6, tiyak na matutuwa siya. Nakatayo ang kanyang guro sa harap ng bintana, sinabi kay tagapangasiwang Li na nakatayo sa likod, noong tinanggap ko si bida bilang disipulo, ang ipinakita niya ay tunay ngang nakakagulat. Ngunit wala akong alam tungkol sa kanya. Nagduda pa nga ako sa talento niya. Ngumiti siya, tinanong si tagapangasiwang Li, ngunit nagpa siya pa rin akong tanggapin siya bilang disipulo. Alam mo ba kung bakit? Umiling si tagapangasiwang Li. Ang iniisip ni Ginoo, hindi ko po talaga alam. Sumagot ang kanyang guro, dahil noon, nang makita ko siya, naalala ko si Samtan. Pareho silang may kakaibang talento at pareho ring kayang magtiis. Ipinatong niya ang kamay sa salamin ng laboratorio, nagbabalik tanaw. Katulad ko noong bata pa. Ngumiti si tagapangasiwang Li. Opo, Ginoo. Noong taong iyon, mag-isa kayong pumunta sa lungsod ng ginto, sa sarili ninyong sikap, nakilala kayo dahil sa lakas ng inyong espiritong alaga, yaman at ari-arian. Maging ang samahan ng mga tagapagsanay ay gumagalang sa inyo. Si Samtan, tunay ngang katulad ninyo noon, nakilala rin sa lungsod ng ginto. Kung ikukumpara sa mga kaedad niya, itinuturing siyang kahalili ninyo. Sayang lang at maagang pumanaw ang may talento. Si Samtan, sa alaala niya, ay isang binatang may mahabang buhok hanggang balikat, nakasuot ng lunti ang balabal. Sabay na tumingin si tagapangasiwang Li sa bida sa laboratorio. Nagtatanong siya sa sarili, hindi ko lang alam kung maaabot ni bida ang antas ni Samtan. Kumunot ang noo ng kanyang guro, malalim na nag-isip. Kung ikukumpara kay Samtan, marahil hindi. Minsan, natatakot din akong hindi ako makapagtiis. Nagulat na tumingin sa kanya si tagapangasiwang Li. Kung ikukumpara, ako marahil ang pinakamalakas sa mga tauhan ni Ginoo, at ako rin ang pinakamatagal na sumusunod sa kanya. Si Ginoo, bagamat nasa antas ng lungsod na tagapagsanay, dahil sa paglampas sa mga hadlang ng una at ikalawang antas na lahi, ang kanyang kabuang lakas ay hindi mas mababa sa isang ordinaryong dakilang tagapagsanay. Naalala niya ang eksena kung saan kasama ng kanyang guro ang ilang iba pa, nakatayo sa ilalim ng ulan sa isang sementeryo. Nanghihinayang siya. Noong taong iyon, naaksidente si Samtan. Tamang-tama namang bumalik si Ginoo sa kapatagan ng abo, kaya hindi siya nakarating para iligtas ito. Kung nasa lungsod ng ginto si Ginoo noon, marahil na iligtas niya si Samtan, hindi sana siya manghihinayang hanggang ngayon. Mausisa siyang nag-isip. Ngunit sa bagong disipulong ito, natatakot si Ginoong hindi makapagtiis. Tinapik ng kanyang guro ang balikat niya. Tara na. Tayong dalawang matanda, kailangan nating umiwas ng kaunti. Masaya siyang sumagot, tunay ngang. Pakiusap, Ginoo. Sa loob ng laboratorio, sa mesa ng bida, isang malakas na kuryente ang kumikinang. Nakasuot siya ng proteksyon sa mata, nakatitig sa isang bote ng eksperimento na kulay asul. Habang isinasara ang takip ng bote, sinabi niya, mabuti na lang at ang laboratorio ni ika-6 na kapatid ay may mataas na intensidad na gilingan na gawa sa bakal at salamin. Maingat niyang tiningnan ang mga batong iba't iba ang kulay na nasa loob ng bote. Sinabi niya, kung hindi, talagang hindi ma-activate ang esensya ng hanging kidlat na ito. Lumingon siya sa isa pang bote. Sa loob nito, isang kulay kahel na likido ang marahas na gumagalaw, bumubuo ng hugis ng isang dragon. Kinuha ng bida ang bote, humanga. Nakakatakot. Ang dugong dragon ng lahi ng dragon ay may napakalakas na aktibidad. Kahit pinipilit, kaya pa ring magpakawala ng ganito kalakas na puwersa. Kung hindi dahil sa samahan ng mga tagapagsanay, mukhang mahirap talagang mahanap ang sangkap na ito.
Isang pulang aura mula sa kamay ng bida ang bumalot sa bote. Kinakabahan siya. Kailangang gumamit ng lakas ng isip para pigilan ang presensya ng dragon. Kung hindi, kapag nabasag ito dahil sa presensya ng dragon, patay na. Ibinuhos niya ang dugong dragon sa bote na naglalaman ng mga durog na batong iba't iba ang kulay. Pagkadikit nila, agad natunaw ang mga durog na bato, naging likido. Masayang kinuha ng bida ang bote, pinagmamasdan. Sinabi niya, tagumpay. Sa sandaling iyon, sina tagapangasiwang Lee at ang kanyang guro ay nakatayo sa labas ng laboratorio. Nagtanong si tagapangasiwang Lee, Ginoo, naniniwala po ba kayo rito? Paanong Lee? Medyo hindi makapaniwala ang kanyang guro. Sinabi niya, noong una, hindi rin ako naniniwala. Ngunit ang katotohanan ay hindi maikakaila. Magmasid muna tayo. Tumingin siya sa bida at sa kanyang espiritong hayop sa loob ng silid. Ang kanyang espiritong hayop ay matikas na nakatayo sa laboratorio. Masaya itong ikinukuskos ang ulo sa bida. Iniunat ng bida ang kamay, sinabi sa kanyang espiritong hayop, ang proseso ng ebolusyon ay maaaring medyo masakit. Ngunit kung gusto mo pang sumama sa akin para libutin ang mundo, ang hakbang na ito ay kailangang gawin. Papayag ka ba? Iniabot niya ang bote ng eksperimento sa kanyang espiritong hayop. Tumango ito, pumayag. Kinagat ng kanyang espiritong hayop ang bote, dinurog ito. Pagkatapos, kumislap ng pulang liwanag ang mga mata nito. Sumigaw ito sa sakit. Sa paligid ng katawan nito, kumalat ang kuryente. Gumulong ito sa lupa na ikinagulat ng bida. Ngunit hindi nagtagal, tumayo ulit ito. Natatakot ang bida. Ang epekto ng gamot ay magpapapasok sa lakas ng dalawang elementong hanging kidlat sa bawat selula ng aking espiritong hayop. Ang prosesong ito ay parang pagdurog ng buto at pagsipsip ng utak ng aking espiritong hayop. Ito ang halaga ng ebolusyon. Ngunit huwag kang matakot, mabuting kapatid. Anumang sakit, sasamahan kita. Naglabas ng dilaw na liwanag ang kanyang kamay. Ipinatong niya ang kamay sa katawan ng kanyang espiritong hayop. Ang mga berdeng aura ay hinihigop papasok sa kanyang katawan. Sumigaw sa sakit ang bida. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng malakas na kuryente. Sa labas, kinakabahang sinabi ni tagapangasiwang Lee, nagkakamali siya. Ibinabahagi niya ang sakit sa kanyang espiritong alaga. Kapag nawala ng kontrol ang espiritong alaga, malulubha siyang masusugatan. Dumilim ang kanyang mukha, sinabi sa kanyang guro, hindi pwede. Kailangang putulin ang koneksyon ng isip. Pinigilan siya ng kanyang guro. Sandali. Mula nang makilala ko ang batang ito, hindi siya isang taong padalos-dalos kumilos. Bagamat nag-aalala siya, puno pa rin ang tiwala ang kanyang mga salita. Kahit pa kaya talagang magpa-evolve sa kanyang espiritong hayop ang gamot na iyon o hindi, basta malampasan niya ang kilos ni bida, tiyak na makukuha niya ang lubos na katapatan mula sa kanyang espiritong hayop. Ang tagapagsanay na kayang gawin iyan ay magiging pinuno ng mundo, walang exempted. Sa paligid, umikot ang hangin, nakasentro sa ahas dragong hanging kidlat, walang tigil na lumalawak. Ang ahas dragon, namumula ang mga mata, ay parang nababaliw. Bumuka ang bibig nito, nagbuga ng isang malakas na haligi ng enerhiya. Masayang lumingon si tagapangasiwang Lee. Ginoo, ang gamot na iyon ay nagawang mag-react ng ganito kalakas sa enerhiya ng hanging kidlat ng ahas dragon. Sa teorya, hindi dapat kayang kontrolin ng ahas dragon ang enerhiya ng hanging kidlat. Hindi gaanong pinansin ng kanyang guro ang bagay na ito. Labis pa rin siyang nag-aalala, maingat na nagmamasid. Kahit gumuho pa ang lahat, kailangan kong tulungan ang batang ito na makaligtas. Pagkasabi niya, may nangyari. Nagpumiglas ang ahas dragon, sinusubukang putulin ang koneksyon. Naiinip na sinabi ni tagapangasiwang Lee, iyon ay ang ahas dragon mismo ang pumuputol sa koneksyon ng isip. Siguradong hindi na niya gustong magdusa pa ang kanyang amo. Pareho silang tumingin sa dragon, naghihintay na sirain nito ang kadenang nakapalibot sa katawan nito. Ang ahas dragong hanging kidlat, habang umuungal, ay iwinawasiwas ang malalaking pakpak nito. Umungal ito nang napakalakas ng masira nito ang mga kadena. Medyo nahihirapan ang bida sa kabilang dako. Ahas dragon, magaling. Nakahinga ng maluwag ang kanyang guro sa labas, medyo hindi makapaniwala. Talagang nagawa niya. Sumang-ayon si tagapangasiwang Lee.
Ang makapag-utos sa isang lahi na walang kaugnayan sa elementong hangin o kidlat, tulad ng ahas dragon, na matutunan ang kakayahang kuryente at hiwa ng hangin, ay tunay ngang isang tagumpay na kayang takpan ang langit sa mundo ng mga tagapagsanay. Nagpatuloy siya, binabati kita, Ginoo. Ang iyong bagong disipulo ay napakagaling. Walang pakialam ang kanyang guro. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit ako nag-aalalang hindi ko siya mapipigilan. Nag-usap silang dalawa habang nakatingin sa binabanggit na tao sa kabilang salamin. Pagkatapos tulungan ang kanyang espiritong hayop na mag-evolve, nagpahinga rin ang bida ng 2 araw bago na ibalik ang kanyang lakas ng isip. Habang tinutulungan ang kanyang espiritong hayop na masanay sa bagong kakayahan, sinasanay din niya ang nakaupong kristal na dragon. Pagkatapos na nangyari sa kanyang espiritong hayop, lubos nang naniniwala ang kanyang guro sa paraan ng ebolusyon ng bida. Seryoso rin niyang sinabi sa bida na dapat itong ilihim, kahit pumatay pa para mapanatili ang sikreto. Alam ng bida na para sa kanyang kabutihan ang ginagawa ng kanyang guro. Kaya lang, abala ang bida sa pag-iisip. Bukod sa pagtulong sa kanyang guro na mag-evolve ng espiritong alaga, kailangan pa niyang mag-isip ng paraan para paglapitin ang kanyang guro at si Senior Jade. Ngunit hindi nangangahas ang bida na direktang sabihin. Sa samahan ng mga tagapagsanay, sa mungkahi ng kanyang guro, sumali ang bida sa pagsusulit ng samahan ng mga tagapagsanay, sinubukang sumali sa samahan. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng ilang taon na hindi pa napipisa ang kanyang espiritong hayop, ang tanging magagawa ng bida ay mag-aral. Malinaw na para sa isang matalinong tulad ng bida, napakadali lang nito. Pagkatapos ng pagsusulit, naghihintay si tagapangasiwang Lee sa labas. Nang makita siyang papalapit, binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Sa sasakyan, nagtanong si tagapangasiwang Lee, munting bida, kamusta ang pagsusulit? Napakakumpiyansa ng bida. Siguradong perpekto po. Lahat po ay napag-aralan ko na. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang lumapit. Ibinaba ng nasa kabilang sasakyan ang bintana. Hoy, kapatid! Salamat kanina. Pagkatapos ng laban, ililibre kita ng pagkain. Ibinaba rin niya ang bintana, tumango, sumagot, maliit na bagay lang. Babalik muna ako sa lugar ng pagsusulit. Magkita na lang tayo mamaya. Tiningnan siya ni tagapangasiwang Lee sa salamin. Bagong kaibigan. Tapat siya. Pansamantala, hindi pa. Narinig iyon ng tagapangasiwa, hindi rin gaanong nagulat, ngumiti lang. Presyo ng dugo, presyo ng dugo. Mukhang mataas din ang pamantayan mo sa pagpili ng kaibigan. Hindi pa sila nakakalayo, itinulak ni Ngidinhi ang salamin, maingat ang ekspresyon. 5 taon na ang nakalipas, ang kumpanya ng sasakyan sa lungsod ng Ginto, para ipagdiwang ang ginintuang panahon ng 9,970 ay gumawa ng isang uri ng sasakyan na lungsod ng Ginto 9,970, limitadong edisyon, 12 piraso lang ang ginawa. Ang taong ito ay hindi simple. At mas mabilis pa siyang sumagot kaysa sa akin. Kumunot ang kanyang noo. Tara na. Sa lugar ng labanan. Nagpatuloy sa pagtakbo ang sasakyan. Ang pangalawang pagsusulit ng samahan ng mga tagapagsanay ay isang pagsubok sa labanan. Ang ikatlong bahagi, ang silid ng pagsusulit, ay inilagay sa palaruan ng samahan. Pagkatapos ng lahat, maraming espiritong alaga sa malaking imperyo ang mahihirapang gamitin ang kanilang kakayahan. Ang lugar ay nahahati sa 5 bahagi, na may mababang antas na nakakatakot na uri ng halimaw na nagsisiguro na sa proseso ng labanan, ang resulta sa bawat palaruan ay hindi makakaapekto sa ibang palaruan. Sa sandaling iyon, ang bida at si munting mataba ay nakaupo sa silid hintayan, hawak ang papel ng pagsusulit, naghihintay ng utos. Noon lang nalaman ng bida na ang pangalan ni munting mataba ay Ngidi, mas bata sa kanya ng ilang taon. Ngunit hindi niya alam kung bakit, mukhang interesado ito sa kanya. Naramdaman din ng bida na walang masamang intensyon ang kausap, kaya nakisama na lang siya. Sa sandaling iyon, nagsalita ang nasa ibaba ng entablado, sa pagsusulit na ito, bukod sa aktwal na labanan, ibabatay din sa estado ng espiritong alaga, sitwasyon ng edukasyon, sitwasyon ng paggising ng kakayahan para kalkulahin ang kabuuang puntos. Bawat kalahok ay maaari lamang gumamit ng isang espiritong alaga. Kalahok na si bida, pasok. Narinig niya ang kanyang pangalan. Isang lalaki ang nagpatuloy, sukdulan ng sukdulan sa antas ng lungsod,
19 taong gulang pa lang. Espiritong hayop, sukdulang mapanganib na uri, nasa hustong gulang. Ang kulay ng kaliskis ng espiritong hayop ay kakaiba, marahil gumamit ng ilang uri ng bunga. Bukod dito, ang taas at bigat ng espiritong hayop na ito ay higit pa sa pamantayan ng ordinaryong espiritong hayop. Sinuri niya ito. Mukhang hindi kakaunti ang pinaghirapan. Isa na namang tagalabas. Ang nakatayo sa entablado ay nagpakilala sa kalahok na may numero ng pagpaparehistro, I-817,613, si Bida, 2 alaga, espiritong hayop, labanan. Medyo huminto siya bago nagpatuloy, leopardong baluting liwanag. Magkaharap ang dalawang panig, anumang oras ay maaaring sumugod para pagpirapirasuhin ang kalaban, naghihintay lang ng hudyat para magsimula. Magsimula na ang laban. Tiningnan ng bida ang leopardong baluting liwanag. Nag-aalala siyang naisip, sa kapatagan ng abo, walang leopardong baluting liwanag. Ito ay isang espesyal na mataas na antas na mapanganib na uri sa labas ng mundo. Elementong liwanag at hayop, perpektong kombinasyon ng elementong baluti tulad ng aking espiritong hayop. Sa mga mataas na antas na mapanganib na uri, parehong nasa mataas na antas, hindi madaling kalabanin. Ang kanyang espiritong hayop sa likod niya, nang marinig ang hudyat, ay agad sumugod. Depensa ng masamang espiritu. Umungal ang ahas dragong hanging kidlat sa leopardong baluting liwanag. Muling nagkomento ang lalaki, sa harap ng isang super mapanganib na uri na mas malakas sa kanya, nangahas pa ring unang umatake. Napakatapang ng ugali ng espiritong hayop na ito. Ang ganitong paraan ng pagsasanay ng hayop ay nagpapaalala sa akin ng isang dating kaibigan. Itinaas ng leopardong baluting liwanag ang mga kuko, sumugod ng napakabilis, namumula ang mga mata, nakabuka ang matatalas ng ngipin. Mabilis na umiwas ang kanyang espiritong hayop, kaya sumablay ang leopardong sumunggab sa hangin. Ikinumpas nito ang buntot, lumingon, akmang kakalmutin ang kanyang espiritong hayop, ngunit hindi pa rin tumama. Hindi maganda. May problema sa kaliskis ng espiritong hayop na ito. Ang buntot ng leopardong baluting liwanag ang pinakamahusay nitong paraan ng pag-atake. Ang isang depensa ng masamang espiritu ay malamang hindi makakapigil sa susunod na atake. Medyo huminto ang lalaki, nag-aalangan. Ang uri ng metalikong liwanag na iyon. Ang espiritong hayop na ito, gaano karaming bungang enerhiya ng elementong bakal ang kinain nito. Mabilis na paglipad ng masamang espiritu. Sumugod ang kanyang espiritong hayop na parang kidlat patungo sa kalaban. Simpleng pag-iisip, ang leopardong baluting liwanag ay may katangiang elementong baluti, tiyak na hindi isang lakas na madaling matatalo. Kalasag ng liwanag. Nagtayo ng isang pananggalang ang leopardong baluting liwanag sa paligid nito. Patuloy pa ring sumusugod ang ahas dragong hanging kidlat. Itinaas ng leopardong baluting liwanag ang mga kuko, patungo sa kanyang espiritong hayop, ngunit hindi ito umabot. Hininga ng masamang isip. Bumuka ang bibig ng kanyang espiritong hayop, nag-ipon ng bolang enerhiya. Nang sapat na ang laki, pinakawalan niya ito. Tinamaan ang leopardo, tumilapon ito. Nagsimula itong magalit. Hiwa ng liwanag. Ikinumpas ang paa, umatake ulit. Seryosong nanonood ang lalaki, tumango. Nagkunwaring sumalpok, pagkatapos ay gumamit ng enerhiya para umatake. Magaling ang pag-iisip. Ngunit ang leopardong baluting liwanag na nasa hustong gulang, gamit lang ang hiwa, kayang sirain ang enerhiya. Nabigo ang taktika. Gumamit ng isang malaking haligi ng enerhiya ang kanyang espiritong hayop para salagin ang hiwa ng leopardong baluting liwanag. Nagsimula itong mag-ingat. Ang atake ng leopardong baluting liwanag ay talagang naitulak pabalik. Gusto pang makipagpaligsahan sa tindi ng enerhiya sa isang nasa hustong gulang. Mukhang ang pagsusulit ngayon. Hindi pa tapos magsalita ang lalaki, sa likod ng buntot ng leopardo, lumitaw ang isang matulis na piraso. Nagulat ang lalaki, nasasabik na nagsalita, ano? Ang espiritong hayop na ito ay kayang gumamit ng dalawang magkaibang kakayahan ng sabay-sabay, lumalampas pa sa limitasyon ng elemento. Kailangan nito ng napakataas na elemento at lakas ng isip para makontrol. Paanong magagawa ito ng isang espiritong hayop na kalahating taon palang napipisa? Sa kanyang isip, masusi pa siyang nag-aanalisa.
Hindi umaasa sa utos ng amo, sa halip, ganap na umaasa sa likas na ugali sa pakikipaglaban, gumagawa ng sariling plano sa pakikipaglaban. Ang ganitong espiritong alaga ay laging magiging pinakamaasahang suporta ng tagapagsanay. Tiyak niyang naisip ang batang ito, nakakuha ng kayamanan. Natigilan ang bida sa kabilang dako. Ginagamit na naman ang ataking ito. Parang noong huling beses, pagkatapos ng laban na iyon sa pangkat ng mga oso, nagustuhan na nitong tusuki ng batong baril ang likuran ng iba. Ang kaawa-awang leopardo ay nasaksak. Nataranta itong tumalon, kasabay nito ay nagalit. Kakayahan ng espadang liwanag. Galit na hiwa. Umuwal ito, sumugod sa ahas dragong hanging kidlat. Tinamaan ang kanyang espiritong hayop, nagbuga ng dugo. Maingat na pinag-isipan ng lalaki. Ang ordinaryong espiritong hayop ay malamang hindi makakayanan ang ataking ito. At ang sugat nito ay dahan-dahang gumagaling. Naisip niya ito, hindi makapaniwalang nagtanong sa sarili, bakit ganito kakaiba ang depensa at kakayahang gumaling ng espiritong hayop na ito. Gumaling ang kanyang espiritong hayop, agad gumanti. Nakamamatay na presensya ng dragon. Pumasok sa depensibong posisyon ang leopardong baluting liwanag. Tumayo na ang lalaki, tapusin na ang laban. Inanunsyo rin ng tagahatol, pasado na ang iyong pagsusulit. Ibalik mo na ang iyong espiritong hayop, pumunta sa silid ng paggamot sa likod para magpagamot. Sumang-ayon ang bida. Opo. Sa silid ng paggamot, tiniis ng kanyang espiritong hayop ang hindi komportabling pakiramdam para hayaang dilaan ng isang palaka ang kanyang braso para gamutin. Matalinong nag-analisa ang bida. Ang isang atake kanina ng leopardong baluting liwanag, kung may elementong hanging kidlat, maaaring naiwasan. Kung mangyayari ito sa labas, sa kagubatan, hindi tayo matatalo sa kanya. Tuwang-tuwa ang kanyang espiritong hayop nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma mula sa relo, inanunsyo ang resulta ng pagsusulit. Estado ng pag-aalaga, puno. Paggising ng kakayahan, puno. Diwa ng pakikipaglaban, puno. Ibawas ang 1 punto sa karanasan sa pakikipaglaban. Ang huling punto sa pagsusulit sa labanan ay 79 puntos. Tamang-tama, binuksan ni Ngidengyo ang pinto, pumasok. Kapatid, binabati kita. Mataas na puntos, pasado sa pagsusulit sa labanan. Hinahangaan kita. Sinabi niya ang totoo. Swerte lang, pasado. Hindi naman nasugatan ng ganito kalala. Napakamot ng ulo ang bida, tapat. Malinaw na inaapi nila ako. Ang kalaban na itinalaga sa akin ay nasa hustong gulang. Muntik na akong matalo ng husto. Pupunta muna ako roon. Nagtataka siya sa sarili. Sa teorya, ang puntos ng sinumang kalahok ay dapat lihim. Paanong nalaman agad ng batang ngidil na ito? Sa sandaling iyon, sa loob ng sasakyan, masayang tumatawa si tagapangasiwang Lee. Ha ha ha! 1 puntos lang ang nawala. Ang pagpasa sa pagsusulit ay tiyak na. Tumango ang bida. Kamusta na sa lungsod, Ginoo? Hindi pa natatagalan, nag-anunsyo ako na natapos ko na ang misyon. Nakabalik na. Alam na ng bida, ngunit sa labas ay wala siyang sinabi. Sa wakas, natapos na rin ni Guro ang misyon. Kung gayon, nakuha na niya ang utak ng yelong halimaw na iyon, di ba? Sa wakas, nakakuha na rin siguro ng isang bahagi ng sangkap para sa pag-transform bilang dragon. Pagbalik sa mansyon, naglabas ang kanyang guro ng isang kahon ng batong lava. Heto, tingnan mo. Tiningnan ng bida ang laman ng kahon, hindi sigurado. Hindi ito ang utak ng yelong halimaw, guro. Tiningnan niya ang kanyang guro. Batong umaakit ng kidlat. Guro, para makumpleto ang gantimpala ng misyon para sa batong umaakit ng kidlat, ngunit ang sangkap para sa pag-transform bilang dragon niya. Sa huli, sinabi lang niya, Guro, salamat po. Binatukan siya ng kanyang guro sa noo, ngumiti. Batang masama. Huwag ka nang magdrama rito. Bilisan mo, tapusin mo na. Gusto ko pang makita kung ano ang mangyayari sa iyong espiritong hayop kapag nag-transform bilang dragon. Hindi pa rin sumusuko ang bida, nagtanong, Guro, ang batong umaakit ng kidlat, hindi ba mabibili sa lungsod ng ginto? Kailangan pa bang kumpletuhin ang misyon para makuha ito? Walang pakialam ang kanyang guro. Ang batong umaakit ng kidlat ay isang napaka-espesyal na sangkap.
Ang loob nito ay medyo matatag at halos walang kuryente. Ngunit kapag walang tigil na pinapasukan ng kuryente, maaaring gamitin bilang pinagkukunan ng kuryente para sa mga planta ng kuryente. Ang bagay na ito ay kabilang sa mga estratehikong suplay ng lungsod. Wala nito ang samahan ng mga tagapagsanay, kaya wala ito sa listahan ng mga puntos ng samahan ng mga tagapagsanay. Kung hindi ako kumilos, talagang hindi madaling makuha. Hindi pa rin tapos ang kanyang pagtataka. Kung gayon, ang ating kapatagan ng pagtitipon sa itim na tanggulan, maaari ba nating gamitin? Ang kuryente sa ating kapatagan ng pagtitipon ay parang lahat galing sa pagsusunog ng apoy. Matyagang ipinaliwanag ng kanyang guro ang mga tanong ng kanyang disipulo. Kung gustong gumamit ng batong umaakit ng kidlat para sa kuryente, hindi lang isang bato ang kailangan. Ito ay isang buong sistema ng industriya. Ang tahanang itim na tanggulan ay malayo pa. Kaya, bata, bilisan mo na ang pag-transform bilang dragon. Gusto ko talagang makita. Umiti ang bida. Kung pag-transform bilang dragon, parang kailangan pang maghintay. Nagtaka ang kanyang guro. Bakit? Hindi ba't isang bahagi lang ng batong umaakit ng kidlat ang kulang? May kulang pa bang sangkap? Lumuhod siya sa isang tuhod, sinusuri ang batong umaakit ng kidlat. Guro, nakakalimutan niyo na po ba? Hindi ba't sinabi ninyong sumali ako sa pagsusulit para sa pagpaparehistro ng tagapagsanay? 2 yugto na po ang nalampasan ko. Bukas, kailangan ko nang pumunta para sa huling yugto ng praktikal na pagsubok. Noon lang niya naalala ang bagay na ito. Ang alaala kong ito tumatanda na talaga ako. Nga pala, disipulo, kamusta ang 2 naunang pagsusulit mo? Hindi rin itinago ng bida sa kanya. Sa pagsusulit sa pagsulat, 71. Sa labanan, 79. Kung magiging matagumpay ang praktikal na pagsubok, ang kabuang puntos na higit sa 370, ang makakuha ng gradong A ay malamang hindi mahirap. Hindi rin nagulat ang kanyang guro, medyo mayabang pa nga. Ang samahan ng mga tagapagsanay nila, wala silang. Sa mga nakakatakot na mandirigmang iyon, kahit papaano, hindi pa bulag ang mga mata nila, hindi nila minamaliit ang lakas mo. Sige na, itago mo muna ang batong umaakit ng kidlat. Maghanda ka na para sa praktikal na pagsubok. Kumuha ka ng magandang resulta sa pagsusulit. Ang pagsusulit ng samahan ng mga tagapagsanay ng lungsod ng ginto ay laging kilala sa pagiging mahirap. Sa salita ng mga tagalungsod ng ginto, ito ay talagang kakaiba. Huwag nang pag-usapan ang matagal na panahon, pag-usapan na lang ang praktikal na pagsubok ng nakaraang pagsusulit para sa pagpaparehistro ng tagapagsanay. Ito ay ginanap sa isang mapanganib na lupain na tinatawag na Isla ng Tuyong Anino sa lawa ng Asya. Isang pangkat ng 5 tao ang kailangang manghuli ng isang mataas na antas na mapanganib na uri na tinatawag na ibon ng walang anino. Ang ibon ng walang anino, gaya ng pangalan nito, hindi malakas ang atake, ngunit nakakatakot ang bilis, masasabing walang anino, walang bakas. Gamit ang ordinaryong lakas o paraan, huwag nang sabihing hulihin, kahit ang pagbunot ng isang hibla ng balahibo ay hindi madali. Ito rin ang nagpataas ng hirap ng misyon ng pagsubok noon. Sa huli, ang mga nakapasa sa pagsusulit para sa pagpaparehistro ng tagapagsanay ay isa paghahati 33 lang ang kabuang bilang ng mga sumali. Binuklat ng bida ang mga dokumento na ibinigay ni tagapangasiwang Lee, binasa lahat ng talaan ng pagsubok sa nakaraang 30 taon. Ang maghanda ng husto ay laging mas mabuti. Ang resulta, sa sandaling matanggap niya ang paksa ng pagsusulit, natigilan pa rin ang bida. Lugar ng pagsubok, bundok ng kaluluwang berde. Misyon ng pagsubok, gamit ang pormasyon ng maliit na pangkat, manghuli ng isang maliit na daluyong ng sakuna na tumatakbo ng malalim sa bundok ng kaluluwang berde, anumang espesyal na antas na mapanganib na uri sa yugto ng paglaki. Ang mga tagapagsanay na sumasali sa pagsubok sa pagkakataong ito ay wala pang 30 katao. Sa ilalim ng pamumuno ng 1-0 tagasuri ng samahan ng mga tagapagsanay, nagtipon sila sa bundok ng kaluluwang berde para sa pagsubok. Bawat yugto ay gumagamit ng pormasyon ng maliit na pangkat, tinatawag na pagsubok ng maliit na pangkat, para lamang sa kooperasyon sa pagitan ng mga tagapagsanay. Bawat maliit na pangkat ay pinamumunuan ng isang tagasuri at isang katulong na tagamasid mula sa samahan. Ang tagasuri ang responsable sa pagbibigay ng puntos sa mga miyembro ng maliit na pangkat,
habang ang katulong na tagamasid naman ang responsable sa pagtatala ng buong proseso para masigurado ang lubos na pagiging patas ng proseso ng pagsubok. Ang nakapagpataka sa bida ay pagkatapos basahin ng tagasuri ang kanyang pangalan, huminto ito. Hindi kaya hindi ako bibigyan ng pangkat? Nalilitong tanong ng bida, tagasuri, pakiusap, sa pagkakataong ito, ako lang ba ang mag-isang pangkat? Mali. Paanong? Kapatid, magkasama rin tayo sa isang pangkat. Tingnan mo, ang laking pagkakataon. Tunay ngang tadhana. Natigilan siya. Malinaw na kagagawan mo ito. Pwede bang mas maging peke pa? Inanunsyo ng tagasuri, sa pagkakataong ito, ang misyon ng pagsubok ay may kinalaman sa daluyong ng pagkonsumo. Ang lakas ng samahan ng mga tagapagsanay sa kanlurang linya ng labanan ay direktang nakikipaglaban sa daluyong ng pagkonsumo. Ngunit hindi maiiwasang may makalusot na isda. Lahat ay dapat mag-ingat. Ang misyon sa pagkakataong ito ay manghuli ng isang espesyal na antas na mapanganib na uri sa yugto ng paglaki, ano man ito. Poprotektahan ko ng buo ang inyong kaligtasan. Ngunit sa misyon ng pagsubok bawat taon may namamatay. Maging ang mga tagasuri ay hindi makakaiwas. Kaya tandaan, huwag magpabaya. Narinig iyon ng bida, pinag-isipan. Para sa aking espiritong hayop ngayon, huwag nang sabihin pa ang espesyal na antas na mapanganib na uri sa yugto ng paglaki, kahit pa nasa hustong gulang, maliit na bagay lang iyon. Ngunit kailangan pa ring mag-ingat, hindi maaaring ilantad ang elementong hanging kidlat. Sa pagkakataong ito, matatag na. Nagpatuloy ang babae, ang pangunahing tagasuri ang espesyal na nagtakda ng misyon ng pagsubok para sa inyo. Iba sa iba, sila ay manghuli ng espesyal na antas na mapanganib na uri. Ngunit kayo ay manghuli ng mataas na antas na mapanganib na uri sa yugto ng paglaki. Parehong labis na nagulat si Nangideng at ang bida. Naku po! Kapatid na Izaide. Hindi ba't pang-aapi ito? Mataas na antas na mapanganib na uri. Dala ko ang aking pulang alaga na bakal na kaluluwa. Walang pakialam na sumagot si Izaide. Ha ha ha! Sino ang nagsabing makikipangkat ka kay bida? Siyempre, ganyan din sa iyo. Bukod dito, tawagin mo akong tagasuri. Sa pagkakataong ito, ibabawas ko muna ang isang puntos mo para maalala mo. Umiyak ng husto si Ngini. Huwag. Huwag po. Kapatid na Izay. Hindi po. Kagalang-galang na tagasuri. Ang sasakyan ay tumatakbo sa isang bangin. Si Ngini sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho, ay nagkokomento, ang misyon ng pagsubok sa pagkakataong ito ay medyo kakaiba. Kapatid, akala ko pa naman, pinakamataas na, mas malakas ka lang sa akin ng kaunti. Hindi ko akalain na ganito kakalakas, kaya mong pataasin ang hirap ng misyon. Walang tigil siyang nagrereklamo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nakipangkat sa iyo. Walang imik ang bida na pipilitang tiisin. Napahawak siya sa baba. Hindi ko alam kung bakit, parang may pakiramdam akong sa paglalakbay na ito sa bundok ng kaluluwang berde, para sa pagsubok, may mangyayaring sakuna. Kahit maliit na sakuna lang, puno pa rin ito ng hindi alam. Sa likod, sina Esefide at ang kanyang guro ay magkasama sa isang sasakyan. Hindi mo ba nakikitang ang pagsubok na ito ng inyong samahan, para sa mga baguhan, ay medyo malupit? Hindi itinanggi ni Ies. Sa peninsula ng Bundok Asya, ilang daang taon nang walang nangyayaring sakuna. Ayon sa hula naming ilan, ang sakuna sa pagkakataong ito ay hindi madaling mapapakalma. Alam mo rin naman, ngayon, ang mga tagapagsanay sa samahan ay mga duwag na kumakain lang ng gulay, hindi nangangahas pumunta sa labanan. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging maseryoso. Mula ngayon, kahit baguhan pa, kailangang harapin ang malupit na katotohanan. Sa pagsubok na ito, kasama na ang mga tagasuri, malamang halos 1/4 ang mapipinsala. Kung hindi tayo magiging malupit sa kanila ngayon, sa hinaharap, wala na silang pagkakataong mabuhay. Sumulyap sa kanya ang kanyang guro. Ang sitwasyon ba talaga ay umabot na sa ganitong punto? Maaari lang mas lumala. Ngunit sa paglalakbay na ito, kasama ka, kahit papaano, masisiguro kong ang mga kalahok sa pagsusuri ay hindi mamamatay ng maramihan. Taimtim siyang nagbigay ng komento. At ang munting disipulong iyon mo, tunay ngang katulad mo noon. Kakaibang talento, matatalas na paraan. Ang lungsod ng ginto ay hindi makakapag-produce ng ganyang kabataan.
Ngumiti ang kanyang guro. Sigurado akong malalampasan niya ako. Nang magsimula ang pagsubok sa pagkakataong ito, naging maayos pa ang lahat. Ngunit pagkatapos makapasok sa bundok ng kaluluwang berde, hindi nagtagal. Karamihan sa mga tagasuring kasama ng pangkat ay biglang ipinatawag ng pangunahing tagasuri para magsagawa ng pag-atake at pagkubkob sa malaking kaguluhan ng sakuna sa kailaliman ng bundok ng kaluluwang berde. Ibinaba ang utos militar, hindi kalayuan sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, maraming tagasuri ang nakaramdam na parang naloko sila. Tila ang pagsubaybay sa pagsubok ay isang dahilan lang. Ang tunay na layunin ay ipadala sila sa larangan ng digmaan. Mula noon, umalis na sa pangkat ang mga kasamang tagasuri. Bawat maliit na pangkat ay naiwan na lang sa estado ng isang tagamasid na may isang mata na sumusunod sa grupo. Hanggang sa punto na ang maliit na pangkat na sumasali sa pagsubok ay kailangan pang maging responsable sa kaligtasan ng tagamasid na may isang mata. Sa pagpapatuloy ng pagsubok, maraming isdang nakalusot sa sakuna ang pumunta sa mga lugar ng pagsubok. Ang mga mapanganib na nilalang na ito na naging mga isdang nakalusot, karamihan ay may malakas na lakas, mas malakas pa kaysa sa kayang harapin ng isang kalahok sa pagsubok ng mag-isa. Kahit magtulungan pa ang 5 tao sa maliit na pangkat, napakahirap pa ring harapin. Bawat maliit na pangkat sa pagsubok ay nagsimulang makaranas ng pagbawas ng miyembro. Habang nagpapatuloy ang pagsubok, lalong dumadalas ang paglitaw ng mga mataas na antas na mapanganib na nilalang. Ang kakulangan ng miyembro ay lalong lumalala. Ang ordinaryong praktikal na pagsubok ay wala pang 1% ang tsansa ng kamatayan. Biglang tumaas ito ng ilang beses, maging ilang 10 beses. Sa ika-4 na araw pa lang sa pagsubok, nakakita na ang bida ng 3 maliit na pangkat sa pagsubok na ganap na napuksa. Ang mga putol na braso at binti ay nakakalat sa lupa. Ang tuyong lupa, pagkatapos ng madugong labanan, ay tila hindi maayos singid. Kung hindi dahil sa pangunguna ng bida, ang matabang lalaking ito ay namatay na sana sa bundok ng kaluluwang berde. Hating gabi, ang bida kasama sina Ngidinhi at Kung Tuin, isang ibong crane, ay nagtago sa isang kuweba. Pinainom ni Ngiins ng tubig si Kung Tuin. Hindi rin nagpapahinga ang bida, pinapakain ang ibong crane. Kung nahuli lang kami ng kaunti, ang ibong crane na ito, isang mataas na antas na mapanganib na uri sa huling yugto ng paglaki, ay mapapatay na rin. Hindi ko alam kung sa huli, ilan pa ang matitira sa pagsubok na ito. Taimtim na nagpapasalamat si Ngidingi, medyo nanginginig pa ang boses. Kuya Bida, mabuti na lang at desperado akong makipangkat sa iyo. Kung hindi, baka malamig na ang bangkay ko ngayon. Sinabi niya, makakabalik pa kaya tayo sa lungsod ng ulap. Ibinaba niya ang bote ng tubig, nagpatuloy, ang mga tagasuring iyon na pumunta sa labanan, makakabalik pa kaya sila para sunduin tayo. Napaka-natural ng bida, walang anumang takot. Habang nagsasalita, hinahaplos niya ang balahibo ng ibong crane. Kung walang susundo, tayo na lang ang uuwi. Tamang-tama, nagising si Kung Tuin. Pareho silang masaya. Gising na. Gising na. Pagbukas niya ng bibig, aaba-aba. Natigilan silang dalawa. Hulaan ko, gusto niyang magpasalamat. Nagkomento pa si Ngii, isang magandang babae, sayang lang at pipi. Hirap na nagsalita si Kung Tuin sa salamat. Pagkatapos kong maging tagapagsanay, natutunan ko ang pagpapadala ng mensahe sa isip. Kanina, masyado akong kinabahan kaya nakalimutan ko. Papasensya na. Ang pangkat ng babaeng nagngangalang Kung Tuin na ito, maliban sa kanya, ang ibang mga kalahok sa pagsubok ay lahat pinatay ng isang super mapanganib na uri sa hustong gulang. Siya naman, maswerteng nakatakas dahil sa kanyang espiritong alagang lumilipad na mahina ang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit pagkaalis sa lungga ng tigre, napunta naman sa lungga ng lobo. Dahil sa paggamit ng espiritong alagang lumilipad sa himpapawid ng bundok ng kaluluwang berde, mabilis siyang tinarget ng isang super mapanganib na uri na lumilipad sa hustong gulang, at hinabol siya sa buong paglalakbay hanggang sa lugar kung saan nagtatago ang bida. Hindi natiis ni Munting Mataba kaya nakiusap siya sa bida na utusan ang kanyang espiritong hayop na magtago sa malapit para direktang atakihin ang super mapanganib na uri sa hustong gulang na iyon, para makumpleto ang misyon ng pagsubok at mailigtas na rin ang babaeng ito. Sa sumunod na 3 araw, dinala ng bida ang 2 buntot, nagtago kung saan-saan sa bundok ng kaluluwang berde.
Umaasa sa kakayahan ng espiritong dragon na tagahanap ng kayamanan na makahanap ng mga bagay para maiwasan ang mga malalakas na mapanganib na nilalang. Sa kabutihang palad, hanggang ngayon, wala pa silang nakakasalubong na anumang nakakatakot. Ang dalawang iyakin ay napakaunawain din, kahit magutom sila, ibibigay pa rin nila lahat ng pagkain, tubig, at pagkain ng espiritong alaga sa bida. Sa ganitong paraan, nagkaroon din sila ng kaunting pagkakaibigan. Ang kuwebang ito ang nahanap na pahingahan ng bida pagkatapos mahimatay sa gutom si Kung Tuin. Ito ay nasa isang dalisdis, dating lungga ng isang espesyal na mapanganib na uri ng oso. Ngunit ngayon pag-aari na ito ng bida. Ang dating may-ari naman ay pinalayas ng kanyang espiritong hayop ng napakabrutal. Magkakasama silang nakaupo sa harap ng apoy. Nagbilin ang bida, sa susunod, tandaan ninyong magkarga ng lakas sa tamang oras. Huwag ninyong ibigay lahat ng pagkain sa akin. Nakakalkula ko na, ang kasalukuyang pagkain natin ay sapat na para makayanan natin ng ilang panahon. Kung swertehin, maibabalik ko kayong dalawa. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Kung Tuin. Papasensya na, nagdulot na naman ako ng gulo sa inyo. Tamang-tama, may kakaibang ingay na narinig. May napansin ang bida. Singiginig naman ay matagal nang nagtago sa likod ng isang bato, takot, nanginginig ang boses. Ang ingay na ito hindi kaya isang nakakatakot na nilalang iyan? Labis ding nag-aalala si Kung Tuin. Sumugod siya palabas para tingnan. Nang makita niya ang galit na batong dragon ng kanyang guro, masaya niyang sinabi, kaya pala pamilyar ang ingay kanina. Ang galit na batong dragon pala ni guro. Pagkatapos, nakakita siya ng maraming bolang apoy sa malapit. Noon lang napansin ng bida na may kakaiba. Siguro ay nakikipaglaban. Ito ang ika-10 antas ng paggising ng galit na batong dragon, ang nakakatakot na kakayahang ulan ng lava. Tinitingnan ang labanan sa malayo, hindi maitago ng bida ang kanyang pag-aalala. Bagamat alam niyang wala siyang maitutulong sa kanyang guro, gusto pa rin niyang pumunta roon para tingnan. Nakaupong kristal na dragon, bantayan mo si Nangiding at Kung Tuin. Mabilis na tumakbo ang bida papasok sa kailaliman ng bundok ng kaluluwang berde. Siyempre, hindi ito naiwasan na ikagulat ni Nangiding at Kung Tuin. Hindi nila akalain na ganito na pala kataas ang espiritong alaga ng bida. Tumago sa kakahuyan, sa wakas ay nakita na rin ang bida ang tanawin ng labanan sa kailaliman ng bundok ng kaluluwang berde sa pamamagitan ng teleskopyo. Siguro ay nakatayo sa tabi ng punong tagapagturo na may kulay abong buhok, nakalutang sa himpapawid. Pagkatapos ay ibinaba niya ang teleskopyo. Sa ibaba nila, ilang dambuhalang hayop ang naglalaban, iyon ang sentro ng sakuna sa pagkakataong ito. Bigla niyang pinagmasdan ng mabuti. Iyon ay isang uri ng bangungot na yelong dragon. Sa sandaling iyon, lumilipad ang dragon na iyon, pagkatapos ay nagbuga ng yelo pababa. Ang natitirang dragon ay umungal. Nagulat siya, natakot. Ito ay isang uri ng bangungot. Siguro, nakikipaglaban pala siya sa ganitong uri ng nilalang. Ayon sa talaan ng aklat ng dragon noon, ang gulugod at supot ng laso ng yelong dragon ay mga sangkap na tumutulong sa pag-transform ng yelong leong dragon. Napahawak siya sa baba, umiti. Ang labanang ito ay pagkakataon din ni guro. Sa panig ng guro ng bida, lumipad pasulong ang kanyang guro, mga sundalo, kumilos. Agad sumigaw ng malakas ang mga sundalo sa lupa, tumalon, sumugod sa uri ng bangungot, sinuntok ito. Sumigaw sa sakit ang yelong dragon. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya silang naglalaban. Ang uri ng bangungot ay bumalot sa mga sundalo. Naisip niya, ito ang pangalawang pangunahing alas ni guro, ang mga sundalo sa lupa. Isang super nakakatakot na uri, perpektong kombinasyon ng 5 elemento, lupa, hayop, lakas, hangin at pakikipagbuno. Masasabing ito ang pinakamataas na nilalang sa mga super nakakatakot na uri. Nagsimulang mag-ipon ng lakas ang mga sundalo sa lupa. Sinuntok nila ang kanilang mga kamay, pagkatapos ay tumakbo patungo sa yelong dragon, sinampal ito. Makapal na alikabok. Nakaiwas ang dragon, umungal. Tiningnan niya sa teleskopyo, hindi maiwasang humanga. Iyon ang nakakatakot na kakayahang pagsabog ng galit ng elementong hangin. ika-10 antas ng paggising. Malaking hiwa ng hangin. Ang yelong dragon mismo ay may kakayahang lumipad, ang ataking ito may epekto kaya?
Sinabi ng punong tagapagturo sa kanyang guro, gusto mong maging seryoso. Nagpaltik ng daliri ang kanyang guro. Isang kamay ang lumabas mula sa ilalim, hinawakan ang yelong dragon. Nagulat ito pagkatapos ay dinurog. Napanganga ang bida. Pinatay sa isang iglap. Ibinaba niya ang teleskopyo, nakapamiwang tumingin sa paligid. Ang hugis na parang bundok na nakakatakot na iyon, hindi kaya iyon ang pangunahing alas ni guro. Ang itim na halimaw ng kasalanan. Anong klaseng kakaibang kakayahan iyon na kayang patigilin ang isang uri ng bangungot? Ang itim na halimaw ng kasalanan ng kanyang guro ay direktang pinatay ang yelong dragon sa isang iglap. Sa harap ng pagkagulat ng bida, itinago niya ang sangkap para sa pag-transform bilang dragon sa kanyang supot. Ang maliit na sakuna sa pagkakataong ito ay natapos na rin sa pagkawala ng yelong dragon. Siyempre, ang malupit na pagsubok sa pagkakataong ito ay natapos na. Kasabay nito, ang bilang ng mga namatay ay nagdulot ng isang alon ng batikos sa lungsod ng ulap. Ngunit hindi nagpaliwanag ang punong tagasuri. Dumating na ang sakuna. Kung walang determinasyong mamatay, kamatayan lang ang kahihinatnan. Pagkatapos, inanunsyo na rin ang resulta ng pagsubok sa pagkakataong ito. Walang duda, ang bida na naman ang nanguna, natanggap ang gantimpala mula sa samahan. Sa pag-iisip na ang balahibo ng tupa, kung hindi kukunin, ay isang tanga, hawak ng bida ang sertipiko, sabik na tumakbo sa institusyon ng pananaliksik ng 6 na singsing. Gusto niya talagang magkaroon ng isang espiritong alagang uri ng suporta. Pagpasok sa loob, isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang nagsalita, "Ikaw ba si bida?" Iniabot ng bida ang kamay, sumaludo sa taong nasa harap niya. "Opo, ako po si bida." Binatukan siya ng doktor sa ulo. Sumigaw ang bida, "Hoy! Bakit ka nananakit?" Inosenteng mukha ang ipinakita ng doktor. "Nga! Gusto kong manakit. At ang pinakagusto kong saktan ay si bida." Bli! Pagkatapos ay tumayo ang doktor sa mesa, kumpiyansang nagniningning. "Dahil ako ang katauhan ng ama ng mambabasa, si Ihuay." Naguguluhang tumingin ang bida sa taong nasa harap niya, pakiramdam niya ay parang isang baliw. Isang taong nakasuot din ng puting Amerikana ang umakbay sa kanya. Paminsan-minsan, ganyan talaga ang doktor. "Tara na. Pabayaan mo na lang siya. Mamaya, gagaling din iyan." Naglakad silang dalawa sa pasilyo na napapalibutan ng salamin, papunta sa lugar ng paggamot ng mga espiritong alaga. Sinabi ng lalaking nakaputing Amerikana, ngayon, sa buong institusyon ng pananaliksik, ang mga sukdulang mapanganib na uri ng paggamot, mga bata pa, ay may kabuang 7 uri. Nasa likod ang bida, nakikipaglaro sa ilang espiritong alaga. Nagpatuloy ang lalaki habang tinitingnan ang mga dokumento. At ang mga super mapanganib na uri, mga bata pa, ay may kabuang 3 uri, 5 piraso. Lumingon siya, ngumiti. "Tingnan mo ang 2 punong ito. Ito ay isang super mapanganib na uri, tanging ang lungsod ng ulap lang ang mayroong halamang gintong jade na dugo. Ito ay isang espiritong alagang elementong halaman, dugo, metal at paggamot. Ang halamang gintong jade na dugo ay isang kombinasyon ng elementong dugo at paggamot, magaling sa paggamot ng mga sugat na hiwa o saksak. Maaari pang ang bahagyang maibalik ang nawawalang bahagi ng katawan sa isang tiyak na antas." Naglakad silang dalawa sa pasilyo ng silid. Nagpatuloy siya sa pagpapakilala. "Siyempre, kung ang espiritong alagang ito ay hindi angkop sa iyong sistema ng pakikipaglaban, ang espiritong yelo na espiritong hiyas sa kabilang dako ay isang magandang pagpipilian din." Biglang nakakita siya ng isang espiritong alaga na hugis bata, may pakpak pa. Iyon ay... Huminto ang bida at ang doktor sa harap ng kulungan ng espiritong alaga na nakita niya kanina. Napabuntong hininga ang doktor. Ito ay isang halong lahing espiritong alaga. At halong lahi pa ng 2 ganap na magkasalungat na elemento, liwanag at dilim. Narinig iyon ng bida, naisip niya, halong lahing liwanag-dilim? Pagkatapos ay sinabi niya, "Maaari po bang buksan ang harang para makita ko ng kaunti?" Inalis ng doktor ang hiyas mula sa pinto. "Maaari, ngunit huwag masyadong matagal." Nagsimulang mawala ang harang. Ang halong lahing liwanag-dilim ay nakaupo sa loob, walang tigil na nanginginig. Tiningnan ito ng doktor, ngumiti. Kahit pa sa pagitan ng iba't ibang espiritong alaga, mahirap pa ring magkaroon ng isang malakas na halong lahing espiritong alaga.
Lalo na ang liwanag at dilim ay dalawang magkasalungat na elemento ng enerhiya. Batay sa tindi ng enerhiya, ang antas ng batang ito ay malamang nasa ilalim ng nakakatakot na uri. Ngunit ang dapat tandaan ay ang panganib nito ay tiyak na hindi mas mababa sa isang super mapanganib na uri sa hustong gulang. Sa katawan ng batang ito, mayroong ganap na magkasalungat na enerhiya ng liwanag at dilim. Kapag nawalan ng kontrol, ang lakas nito ay halos kapantay na ng isang nakakatakot na uri. Hindi pa kami nakakakita ng ganitong uri, parang isang mahiwagang nilalang. Maging ang lahi ng mga magulang ng batang ito ay hindi matukoy. Medyo nag-aalala siyang nagsalita. Naisip ng bida, liwanag at dilim? Hindi kaya. Kung talagang iyon ang lahi, tunay ngang nakakuha ako ng kayamanan. Pagkatapos ay nagtanong siya, maaari ko po bang malaman ang kanyang pinagmulan? Sinabi ng doktor, ang pinagmulan ng batang ito ay hindi naman sikreto. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, natuklasan siya ng isang tagapagsanay mula sa samahan ng mga tagapagsanay sa isang mahiwagang lugar, natural na naghahati sa puti at itim. Ibinaba niya ulit ang hiyas, nagkwento. Iyon ay isang mundong naghahati sa araw at gabi. Ang hangganan sa pagitan ng araw at gabi ay napakalinaw. Ang kalahating bahagi ng lugar ay walang katapusang kadiliman, ang kalahati naman ay walang hanggang liwanag. Hindi mataas ang panganib sa mahiwagang lugar na iyon, hindi rin malaki ang sukat. Ngunit dahil sa espesyal na kapaligiran, 1 buwan na ang nakalipas, pagkatapos matuklasan ng samahan, mabilis na bumuo ng pangkat ang mga tagapagsanay para mag-imbestiga roon. Ang batang ito ay dinala ng pangkat ng imbestigasyon ng samahan mula sa mahiwagang lugar. Nang matuklasan na may kakayahan siyang magpagaling ng elementong liwanag at mabilis na naubos ang kanyang buhay, ipinasa siya sa institusyon ng pananaliksik ng 6 na singsing para sa kaugnay na pananaliksik. Narinig iyon ng bida, naisip niya hindi mali. Siya nga iyon. Ang mekanismong liwanag-dilim. Ayon sa detalyadong talaan sa sinaunang aklat ng dragon, ang mekanismong liwanag-dilim ay kombinasyon ng sukdulang nakakatakot na uri na kumokontrol sa mekanismong liwanag at sukdulang nakakatakot na uri na kumokontrol sa kadiliman. Ang susunod na henerasyong halong lahi na ipinanganak sa lugar kung saan nagtatagpo ang araw at gabi. Ang potensyal ng lahi ay mas malakas ng isang antas kaysa sa mga magulang. Pagkapanganak pa lang, isa na itong super nakakatakot na uri. Dahil halong lahi ito ng magkasalungat na elementong liwanag at dilim, mula pa lang sa pagsilang, mayroon na itong nakamamatay na kahinaan. Ang nakakatakot na enerhiya ng liwanag at dilim ay naglalaban sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng oras, walang tigil na kumukonsumo sa kanyang kulang ng buhay mula pa sa pagsilang. Ayon sa talaan ng aklat ng dragon, sa landas ng pag-transform ng mekanismong liwanag-dilim, bago matuklasan, karaniwan silang hindi nabubuhay ng higit sa kalahating taon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mekanismong liwanag-dilim, isang lahi na may nakakatakot na talento, ay naging isang super nakakatakot na uri na parang bulaklak ng reyna ng gabi, mabilis na namumukadkad at nalalanta, hindi pinapahalagahan ng mga tao. Mabuti na lang at sa sinaunang aklat ng dragon, may paraan para iligtas ang mekanismong liwanag-dilim. Tumingin siya sa kulungan, nagpasya na ako. Pipiliin ko ang halong lahing espiritong alagang ito. Nagulat na napabulalas ang doktor, medyo nag-aalala ang mga mata. Maaaring hindi mo naiintindihan. Dahil sa pagkakaiba ng liwanag at dilim, ang buhay ng batang ito ay walang tigil na naubos. Iminumungkahi kong huwag mong sayangin ang mahalagang pagkakataon na nakuha mo dahil sa pangunguna sa pagsubok. Umiiyak siyang nagpaliwanag, alam kong iniisip ninyo ako. Ngunit gusto ko pa ring piliin ang batang ito. Mula pagkabata, wala na akong mga magulang. Ang ate ko ang nagpalaki sa akin. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib, nagpatuloy, mula pagkabata, tinuruan ako ng ate ko na kung magiging tagapagsanay ako, dapat kong mahalin ang aking espiritong alaga tulad ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Ako ay isang taong malambot ang puso. Hindi ko kayang tingnan ang kaawa-awang maliit na espiritong alagang ito na nagdurusa. Ganyan palang kaliit, malapit nang mawala ng buhay. Nakakaawa talaga. Gusto ko siyang paamuin, pagkatapos ay palalakihin ko siya ng buong lakas ko para makatakas siya sa kanyang mahirap na kapalaran. Kahit hindi ko siya mailigtas, ang dalhin siya para makita ang labas na mundo ay mas mabuti kaysa makulong sa isang hawla magpakailanman. Dahil sa kanyang pag-iyak, naantig na rin ang doktor.
Niyakap niya ito, nga. Ang sinabi mo, pati ako ay lumambot na ang puso. Ang batang ito, tunay ngang napakakaawa-awa. Bida, nagawa mong gamitin ang unang pwesto na hindi madaling makuha para ipagpalit sa pagkakataong mailabas ang batang ito. Bakit hindi ko magagamit ang aking propesyonal na buhay para maging taga-garantiya mo? Dahil sa panganib na magwala at mawala ng kontrol ang enerhiyang liwanag dilim sa katawan ng espiritong alagang ito, dati ay hindi ito pinapayagang ilabas sa institusyon ng pananaliksik. Ngayon, ako ang magiging taga-garantiya mo. Naantig na tumingin ang bida sa taong nasa harap niya. Mabilis, pagkatapos noon, ginamit niya ang isang kariton para dalhin ang bata sa kanyang silid. Sa wakas, nadala ko na siya. Ayon sa sinasabi sa aklat ng dragon, kung ang mekanismong liwanag dilim ay mabangga o matakot, malaki ang posibilidad na mawalan ito ng kontrol. Umupo siya sa lupa, nagsimulang basahin ang aklat ng dragon. Ayon sa nakasulat, kailangang gumawa ng isang uri ng mahikang gamot na tinatawag na itim-puting pinagmulan. Ang mga sangkap na kailangan ay 5 diwata na bulaklak, bato ng espiritong kaliskis, at kaunting dugo ng espiritong alagang may 2 elementong liwanag dilim. Ang pinakamahalagang sangkap dito. Bigla siyang nagulat. Naku po! Sinong henyo ang nakaisip ng paraan ng paggawa nito? Kahit ang pinakamahalagang sangkap ay kailangan lang ng 2,000 senvi para mabili. Kung gayon, hindi ba't Sandali! Ang tapos na produkto ng mahikang gamot ay isang uri ng likidong gamot na 2 kulay, maaaring may natural na itim-puting ipu-ipo. Kailangang umasa sa sandali ng paglipat sa pagitan ng araw at gabi para mabuo. Karaniwan, sa 1,000 takal ng gamot, 1 takal lang ang magtatagumpay. Nanlaki ang mga mata ng bida, dumilim ang mukha. Ano? Ang bida ay maingat na gumagawa ng mahikang gamot. Habang nagpapatak ng bawat patak sa bote ng eksperimento, iniisip niya, ang pagsasama-sama ng mga bagay na ito ay napakakomplikado rin. Ang pagproseso lang ng mga sangkap ay tumagal na ng 2 oras. Dagdag pa ang masalimuot na proseso ng paggawa pagkatapos. Batay sa tsansa ng tagumpay na 1 sa 1,000, hindi ba't mamamatay ako sa pagod? Pagod na napasubsob ang bida sa mesa, gulong-gulo ang isip. Hindi sinasadyang napatingin siya sa ilang ugat ng puno sa isang tasa, naalala ang puno na may mukha. Tama! Ang mga sangkap ng gamot na ito ay hindi bihira, hindi rin mataas na antas. Maaari kong utusan ang punong sumisipsip ng enerhiya na kopyahin ito. Ngumiti siya ng malakas. Ang kanyang guro at si tagapangasiwang Lee na nasa labas ay narinig ito. Sinabi ng tagapangasiwa, Ginoo, ang batang si bida sa loob, umiiyak sandali tapos tumatawa. Hindi po ba medyo kakaiba? Walang pakialam na sumagot ang kanyang guro. Huwag kang mag-alala, ganyan talaga ang batang iyon. Napabuntong hininga si tagapangasiwang Lee, nag-aalala. Ngunit ang batang iyon, malinaw na maaari siyang pumili ng isang pinakamapanganib na uri ng espiritong alaga. Ngunit sa huli, pinili niya ang halong lahing hindi magtatagal ang buhay. Narinig kong dahil daw sa malambot ang puso niya. Mukhang hindi katulad ng ugali ni Munting Ika-6. Tiningnan siya ng kanyang guro. Sa tingin mo ba, matutulungan ni Munting Ika-6 ang aking espiritong hayop na mag-evolve ng elementong kidlat? Narinig iyon ni tagapangasiwang Lee, naisip niya, iyon. Hindi kaya may paraan siyang gamutin ang halong lahing iyon na kahit ang pinakamagaling na mananaliksik sa lungsod ng ginto ay hindi magawa. Sa laboratorio, tiningnan niya ang kanyang espiritong alaga sa mesa. Mekanismong liwanag dilim, ito ang bote ng mahikang gamot na makakatulong sa iyong gumaling. Niyakap lang ng bata ang kanyang katawan, hindi gumagalaw. Nag-aalalang nag-usap sa isip ang bida. Parang isang batong lumubog sa dagat, walang anumang alon. Dahil ba masyadong matagal siyang nakakulong? Hawak niya ang bote, tinitingnan ito, iniisip, sa tulong ng punong sumisipsip ng enerhiya, ang likidong gamot ay hindi problema. Ngunit ang mekanismong liwanag dilim ay parang ayaw uminom ng gamot. Ito ay isang espiritong alaga na gumagamit ng mga pakpak para balutin ang buong katawan nito. Naguguluhan siyang tumingin. Nag-a-isolate ba ito? Kung hindi inumin ng bata ang gamot, magsisimulang humina ang bisa ng mahikang gamot. Naisip niya, pagkatapos ay lumingon, sinabi sa punong sumisipsip ng enerhiya, kumilos ka. Punong sumisipsip ng enerhiya, kahit pilitin mo, kailangang painumin mo ang bata ng gamot.
Namula ang mga mata ng puno. Ginamit nito ang mga ugat para balutin ang bata, pilit na pinaghihiwalay. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Pagkatapos, napagod ito, ngunit walang nagawa. Sinabi ng bida, siguro masyadong matagal siyang nakakulong kaya nawalan na ng pagnanais na mabuhay ang mekanismong liwanag dilim. Iiwan ko ang gamot dito. Kung gusto mong mabuhay pa, inumin mo lahat. Umaasa akong gagaling ka. Nagsimulang gumalaw ang espiritong alaga, na ikinatuwa niya, akala niya ay lalabas na ang bata sa mga pakpak nito. Ngunit hindi. Ngumiti siya ng mapait, iniisip, pagkatapos ng lahat ng hirap, lumalabas na hindi pala kailangang gamitin ng bata ang bibig para uminom ng gamot. Biglang nagsalita ang mekanismong liwanag dilim, tatay? Tatay ba? Tulirong ipinaliwanag ng bida, hindi ako ang tatay mo. Sa totoo lang, ako marahil ang iyong tagapagsanay. Muling nagtanong ang mekanismong liwanag dilim, ang tagapagsanay ba ay nanay? Nahihirapang ipinaliwanag ng bida, iyon marahil hindi rin. Pagkatapos ay itinulak niya ang hayop na tagahanap ng kayamanan sa harap niya. Hayop na tagahanap ng kayamanan, turuan mo ang batang ito ng ilang pangunahing kaalaman. May iba pa akong kailangang gawin. Makalipas ang ilang sandali, ang hayop na tagahanap ng kayamanan, ang mekanismong liwanag dilim, at ang punong sumisipsip ng enerhiya ay masayang nagtatawanan. Bagamat nakabalot pa rin ang bata sa kanyang mga pakpak. Tiningnan niya ito, naguguluhan. Ang pakikipag-usap sa isip ng mekanismong liwanag dilim ay boses ng babae. Ang pagtawag na tatay na ito ay talagang nakakalito sa akin. Hindi na iba sa paglalarawan sa sinaunang aklat ng dragon. Dagdag pa ang katangiang kasama. Namula siya. Katangiang kasama? Hindi ako ganyang klaseng tao. Lumabas ka, espiritong hayop. Matikas na lumitaw ang kanyang espiritong hayop. Biglang nakita nito ang ilang espiritong alaga sa harap na masayang naglalaro. Nagniningning ang mga mata nito. Nang makita iyon ng bida, nagalit siyang nagsalita, ano iyan? Saan ka nakatingin? Gusto mong lumapit sa mga babae, di ba? Pagkatapos ay itinuro niya ang bote sa tabi niya. Dapat dito ka nakatingin. Ano sa tingin mo? Dahil sa kakayahang kumopya ng punong sumisipsip ng enerhiya, nagawa ko ang pangunahing gamot na makakatulong sa iyong mag-transform. Narinig iyon ng kanyang espiritong hayop, nagniningning ang mga mata na parang mga bituin, dinilaan ang labi. Mabilis siyang pinigilan. Hoy! 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 Sabi ko tingnan mo, hindi kainin. Hindi maaaring kainin ang mga bagay sa laboratorio. Hindi epektibo ang pagpigil. Kinain ito lahat ng laman ng bote. Nagniningning ang mga mata nito. Biglang nagsimulang umungal ang kanyang espiritong hayop. Niyakap ng bida ang ulo, dumaing. Patay na. Sumabog ang buong silid. Marumi ang mukha ng bida. Guro, tulungan niyo po ako. Ang aking espiritong hayop parang sinisira na niya ang bahay. Parehong nakatingin sa bida ang dalawang tao sa ibaba. Dumilim ang mukha ng kanyang guro, nagalit, mahigpit na kinuyom ang kamao. Sa bakuran, ang bida at ang kanyang espiritong hayop ay magkadikit ang mga kamay, nakatayo, nagsisisi sa harap ng kanilang guro. Sinabi ng kanyang guro, disipulo, ang iyong espiritong hayop ay malapit nang mag-transform bilang dragon, tama ba? Hindi ba't sinabi mong gusto mong humanap ng isang espesyal na lugar? Pilit nang umiti ang bida, ipinaliwanag, kanina, ininom niya ang pangunahing gamot mula sa lihim na gamot na nagbago ng kalidad. Hindi pa iyon may tuturing na pag-transform bilang dragon. Pagkasabi nito, biglang kumidlat. Nagulat ang kanyang guro. Hindi pa nag-transform bilang dragon, ganito na? Gusto mo bang sirain ang bahay ko? Nagkunwaring ngumiti ng inosente ang bida, napakamot ng ulo. Gusto ko pong bigyan ng sorpresa ang aking espiritong hayop, ipakita sa kanya ng kaunti. Hindi ko akalain na magwawala siya, uubusin lahat ng gamot. Hindi ko rin po gustong mangyari iyon. Ang ingay na nilikha ng kanyang espiritong hayop ay higit pa sa inaasahan ng bida. Mabuti na lang at mayaman ang pamilya ng kanyang guro, at may malalakas na espiritong alaga na nagbabantay. Nakalock din ang kakaibang pangyayari na dulot ng kanyang espiritong hayop sa kalangitan ng mansyon, hindi kumakalat.
Ngunit kahit gayon, nagdulot pa rin ito ng pagdating ng mga opisyal ng seguridad ng lungsod ng Ginto para magtanong. Ngunit para sa isang matandang tagapangasiwa na tulad ni tagapangasiwang Lee, maliit na bagay lang ito. Sinabi lang niya na ang espiritong alaga ng kanyang guro ay nagbubukas ng bagong kakayahan. 2 o 3 salita lang na paalis na niya ang mga tao. Ang enerhiya ng hangin at kidlat sa kalangitan ay parang naaakit ng pangunahing gamot. Isang malaking haliging bato ang bumagsak mula sa langit, bumalot sa kanyang espiritong hayop sa loob. Ang matinding liwanag ay nakakasilaw, hindi mabuksan ang mga mata. Sa gitna ng marahas na pagsabog, maririnig ang mga ungol ng kanyang espiritong hayop, halatang labis na nagdurusa. Ang kakaibang pangyayari ng hangin at kidlat ay tumagal ng 3 oras, bago nagsimulang humupa. Pagkatapos mawala ang liwanag, lumitaw ang anyo ng kanyang espiritong hayop sa harap ng sabik na mga mata ng 3. Sa sandaling iyon, ang haba nito ay mahigit 1 metro na. Ang dating malaki at magaspang na katawan nito ngayon ay parang hinampas. Ang mga kaliskis sa buong katawan nito ay parang nalinis din ng hangin at kidlat, may dumadaloy na enerhiya, mukhang mas marangal at elegante kaysa dati. Kaya lang, ang paglilinis ng hangin at kidlat ay nagdulot ng pagdurugo sa buong katawan ng kanyang espiritong hayop na medyo ikinalungkot ng bida. Nagtanong ang bida sa kanya, "Espiritong hayop, ayos ka lang ba?" Bumuka ang bibig nito, nagsimulang mag-ipon ng isang bolang enerhiya, pagkatapos ay itinulak ito palayo gamit ang paa. Dumaan ito sa tabi ng bida, sa likod, isang pagsabog ang narinig. Sinabi ng kanyang guro, 5 antas ng paggising ng enerhiya, bolang kuryente. Hindi ko akalain na pagkatapos uminom ng pangunahing gamot, ang iyong espiritong hayop ay magkakaroon pa ng ganitong pag-anga. Ang kanyang espiritong hayop, duguan ang buong katawan, ay matikas. Sumigaw ng malakas ang bida, espiritong hayop. Dito, guro. Nasugatan ang iyong espiritong hayop. Hindi sinasadyang napatingin ito sa batang halong lahing liwanag dilim. Ang halong lahing liwanag dilim ay gumagamit ng nakakatakot na kakayahang paggamot, unang antas ng paggising ng liwanag ng pag-asa, para sa kanyang espiritong hayop. Nagulat silang 3 nang makita ito. Sinabi ni tagapangasiwang Lee, "Ginoo, kanina, iyon ay isang nakakatakot na kakayahang paggamot ng elementong liwanag, unang antas ng paggising, liwanag ng pag-asa." Iksef, ungol lang ng kanyang guro, iniisip, lintik. Noong una, gusto ng batang ito na magpaamo ng isang halong lahing espiritong alaga na hindi malinaw ang lahi, alam ko nang hindi simple. Noong nasa institusyon ng pananaliksik, ang halong lahing espiritong alagang iyon, kahit ang sining ng paggamot sa kaluluwa ay hindi mailabas. Ngunit bakit sa kamay ng batang ito, nagbago na? Hindi lang gumamit ng liwanag ng pag-asa, isang kakayahang paggamot na may malaking potensyal sa mga espiritong alagang paggamot ng elementong liwanag. Nang makita iyon ng bida, masaya rin siyang naisip, hindi ko akalain na natutunan na ng mekanismong liwanag dilim ang liwanag ng pag-asa, kasabay nito ay nag-evolve sa unang antas. At handa pa siyang kusang loob na gamutin ang aking espiritong hayop. Ito, kahit papaano, ay kumakatawan na nakapasok na sila sa saradong mundo ng mekanismong liwanag dilim. Tinapik ng kanyang guro ang likod ng kanyang disipulo. "Ano nang ikinatutuwa mo, batang masama? Matagumpay nang nag-transform ang iyong espiritong hayop." Napakamot siya sa mukha, nalungkot. Hindi ganoon kadali. Ang enerhiya ng hanging kidlat na ito ay hindi sapat. Para makasipsip ng sapat na enerhiya ang aking espiritong hayop, kailangan pang mag-isip. Napabuntong hininga si tagapangasiwang Lee. "Munting bida, dapat mong malaman, napakabuti sa iyo ni Ginoo. Noong huli, nabanggit mong gusto mong humanap ng lugar na may natitipong enerhiya ng hangin kidlat. Si Ginoo ay espesyal na pumunta kay tagasulat na si Jade para mag-imbestiga ng mga dokumento ng samahan. Ito ay isang malaking pabor." Masayang tumingin ang bida sa kanyang guro. "Guro, hinanap niyo po si Tia." Nagalit ang kanyang guro, binatukan ang bida. "Ang dami mong sinasabi. Ang dami mong sinasabi." Pagkatapos ay sinabi niya, "Batang masama. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Bukas, aalis na tayo. Gusto kong makita kung ano ang magiging anyo ng espiritong hayop na ito kapag nag-transform na." Ang pag-transform ng kanyang espiritong hayop para maging ahas dragong hanging kidlat ay dapat mangyari sa 2 magkasalubong na kapaligiran ng enerhiyang hanging kidlat.
Sa pamamagitan ng malakas na bagyo at kidlat, patitibayin ang katawan ng kanyang espiritong hayop na magiging dahilan para maubos ng kanyang espiritong hayop ang esensya sa gamot. Sa tulong ni tagasulat na si Jade, matagumpay na natagpuan ng kanyang guro ang isang nakakatakot na lahi na may parehong elementong hangin, kuryente, kidlat, at dragon, tulad ng ahas-dragong hangin kidlat, ang agilang hangin kidlat. Kapag ang espiritong alaga ay umabot na sa antas ng nakakatakot, ito ay makakaapekto sa kanyang pahingahan. At ang lihim na puok ng bangi ng hangin kidlat, kung saan nagpapahinga ang pangkat ng mga agilang hangin kidlat, ay isang espesyal na lugar na kayang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang espiritong hayop. Ang bangin ng hangin kidlat ay isang mapanganib na lugar na may malakas na hangin at walang tigil na kulog at kidlat sa buong taon. At sa kailaliman ng bangin ng hangin kidlat, ang pahingahan ng dambuhalang agilang hangin kidlat at ng agilang gubat na hangin kidlat, ang lugar kung saan pinakamatindi ang pagsasama ng elementong hangin at kuryente. Ang layunin din ng paglalakbay na ito ng bida at ng kanyang guro. Dahil sa hindi sinasadyang pag-inom ng kanyang espiritong hayop ng gamot sa laboratorio, naging madalian ang lahat ng dating planado. Para makarating agad sa lugar, direktang kinuha ng hepe ng tahanan na si Chu Hop ang kanyang espiritong alagang paru-parong panaginip. Ito ang pinakamalakas na lumilipad na espiritong alaga ni Chu Hop, isang super nakakatakot na uri, at ito rin ang pinakamalakas niyang espiritong alagang kumokontrol, may elementong panaginip, insekto, at isip. Pinagsama para maging isang super nakakatakot na uri. Ang espesyalidad nito ay hindi paglipad, ngunit napakabilis nito dahil natutunan nito ang isang espesyal na kakayahan ng elementong panaginip, ang buntot ng panaginip. Ang kakayahang buntot ng panaginip ay kayang magpataas ng distansya ng bawat lipad ng paru-parong panaginip. Sa himpapawid, pagkakita pa lang sa anino ng buntot ng panaginip, ang katawan ng paru-parong panaginip, sa tulong ng kakayahan, ay iwinawasiwas ang mga pakpak, lumilipad ng napakalayo. Kasabay nito, ang pinakamagaling na kakayahan ng paru-parong panaginip ay ang pagpapatigil sa pag-iisip ng target. Kung ang target na nilalang ay nasa isang panaginip, maaari pang ang patigilin ang kaluluwa ng target sa panaginip, para tuluyan itong mahulog sa isang panaginip, manigas magpakailanman hanggang sa maubos ang lakas ng katawan at mamatay. Nagmasid sa paligid ang kanyang guro. Siguro dito na. Nag-aalalang sinabi ng bida, hindi tama. Dito, parang wala akong maramdamang enerhiya ng hangin kidlat. Nakasakay silang dalawa sa paru-parong panaginip, lumilipad sa kalangitan. Itinuro ng kanyang guro ang unahan. Hindi mali. Ang kulog na daan na iyon ni. Ginamit ng paru-parong panaginip ang sinag ng sukdulang panaginip para atakihin ang lugar na iyon. Nagpakawala ng isang sinag ng lakas ang paru-parong panaginip patungo sa batuhan. Ngunit sa loob, tila maaaring pasukin dahil hindi ito nadurog. Nang makita iyon ng bida, naisip niya, tunay ngang ang mga lihim na puok na natural na nabubuo ay maisariling mga lihim na paraan. Mabuti na lang at natagpuan ni guro ang mga dokumento sa samahan. Kung hindi, hanggang kailan kaya kami maghahanap? Nagpatuloy ang paru-parong panaginip sa paggamit ng kanyang lakas, nagpapaputok pasulong. Sa loob ng lihim na puok na ito, may isang napakataas na bundok, napakaganda. Ngunit maliban sa mataas na bundok na ito, ang buong lihim na puok ay napapalibutan ng enerhiya ng hangin kidlat, itim na buto, malakas na hangin at kulog at kidlat. Ang tuktok ng bundok ay dumidiretso sa mga ulap. At ang kadiliman na umiikot sa mga ulap ay ang may-ari ng lihim na puok na ito, ang agilang hangin kidlat. Dapat mag-ingat sa paglitaw ng agilang hangin kidlat dito. Bawat isa ay isang nilalang na antas ng nakakatakot. At ang kanilang pinuno ay isang uri ng bangungot, hindi mas mababa ang talino sa tao. Dito, ang lihim na teritoryo ng agilang hangin kidlat ay magaling sa paglipad. Ang pagpapatawag sa paru-parong panaginip ay walang dudang isang hamon sa lahi ng agilang hangin kidlat. Para masiguro ang kaligtasan, ipinatawag ng kanyang guro ang lobo ng kadiliman para dalhin silang dalawa, nagsimulang umakyat. Iba sa enerhiya ng hangin kidlat na nasa gumagalaw na estado sa paligid, ang perpektong lugar para sa pag-transform ng kanyang espiritong hayop bilang dragon ay talagang isang punto ng pagsasama ng enerhiyang hangin kidlat. Sa kapaligirang puno ng enerhiyang hangin kidlat, hindi kakaunti ang ganitong mga punto. Ngunit napakalaki talaga ng bundok na ito, kailangang dahan-dahang hanapin. Kaya lang, ang bagay na ito, para sa bida, ay parang hindi mahirap.
Patuloy na sinasabi ng hayop na tagahanap ng kayamanan ang Malumachay, pagkatapos ay itinuturo ang unahan. Narinig iyon ng bida, tumango lang siya. Nasa tabi ang kanyang guro, tinitingnan siya at ang espiritong alagang iyon, iniisip, tunay ngang napakasama. Ang batang ito. Kung ibang tao, kahit ako pa, halos hindi ko na mapigilang kumilos para agawin ito. Lumingon siya, tinawag ang kanyang guro, Guro. Guro, ano po ang iniisip ninyo? Tara na. Sabi ng hayop na tagahanap ng kayamanan, ang punto ng hanging kidlat ay nasa direksyong iyon. Nagalit ito, namula ang mukha, binatukan ang bida. Tumahimik ka. Huwag mong guluhin ang pagmamasid ko sa kapaligiran.